Kakatapos mo lang malipat sa ibang mundo, pinapainom ka agad ng tatay mo at pinalaya sa bahay. Ngunit hindi niya alam na may tunog ng sistema na pumapasok sa isip mo. Pumili ng una, lumuhod at humingi ng tawad. A-unlock ang buhay ng anak ng ibang tao. Pumili ng pangalawa, tiisin ang lahat. A-unlock ang buhay ng Ninja Turtle. Pumili ng pangatlo, putulin ang relasyon. A-unlock ang ultimate na buhay ng Diyos-Diyosan. Umiti ka habang tinitingnan ang ikatlong pagpipilian. Pinili ko ang ikatlo. Gago. Hindi pa rin nagsisisi. Parurusahan ka na magbubulay sa altar ng isang buwan. Dahan-dahang itaas ang ulo mo. Ang huling bakas ng pagmamahal sa mata mo ay tuluyang nawala. Pinalitan ito ng matinding lamig na tumatago sa buto. Bumalik sila ng isang buwan. Nang tanungin ka ba nila kung paano mo ginugol ang 2 dekadang iyon? Nakikita nila lang ang iyong kahinaan. Puno ng pagkamuhi ang kanilang mga mata. Bigla kang tumawa ng malakas. Tumingin ng diretso kay Izan. At tanungin ng malinaw bawat salita. Magmuni-muni. Ano ang dapat kong pagmuni-munian? Na nagdala ako ng kahihiyan sa pamilya Nakakatawa. Yung mga tao sa labas. Sino ba ang nakakaalam na anak ninyo ako? Inamin niyo na ba ang pagkakakilanlan ko sa iba? Sabi niyo wala kayong magawa. Ngunit kaya niyang dalhin siya sa tabi niya. Bigyan siya ng pinakamagagandang resources. Maingat na alagaan. Naniniwala ba kayo sa sinabi ninyo? Sunod-sunod na mga tanong. Parang mga matutulis na kutsilyo. Diretsong sumaksak sa puso ni Izan at Suwan King. Napailing si Izan sa mga tanong mo. Hindi ito dahilan para sa iyong pagkalugmo. Anyway, makasarili ako. Haha, makasarili talaga ako. Ikaw ang dakila, ikaw ang kahanga-hanga. Nailigtas mo ang buong mundo. Ngunit iniwan mo ang iyong sariling anak. Wala kang pakialam sa kanilang mga pinagdaraanan noon. Ang pinapahalagahan mo ay ang kanilang malamig at walang pakialam na pagtrato nitong 1 buwan nilang pagbalik. Sa tabi, sa wakas ay nagsalita si Suwan King, na maihalong hindi maitago na pagkadismaya sa tono. Hindi dapat ganyan ang pagsasalita mo sa tatay mo. Talagang napabayaan namin ang nararamdaman mo. Babalik agad si Inay sa Taiksusek para hanapin ang matandang elder. Para bigyan ka ng pinakamagandang mga yaman. Bibigyan kita ng magandang kabayaran. Haha, mas malakas na ang iyong tawanan. Puno ng pang-aasar. Kabayaran. Ang inyong mataas na pagbibigay. Mahalaga ba ito sa akin? Si Izan ay nanginginig sa galit. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Parang isang salbahe. Gusto mo pang makipagtalo sa kapatid mo. Ano ba ang meron ka para matalo siya? Umiti ka ng mapait. Tumingin ka kay Wushuang. Sa lahat ng bagay, hindi ako kasing galing niya. Simula pagkabata, hindi siya nagkulang sa pagkain at damit. Gabay ng mga dalubhasa. Sobrang daming kayamanan. Ako, ang iniisip ko lang ay kung paano hindi magugutom bukas. Dahil ang anak ninyo ay napakahusay. Bakit pa kayo nandito para hanapin ako, isang walang silbi? Ano bang hadlang ko sa inyo? Nang sabihin ito, biglang naging mapait ang mukha ni Izan at Suwan King. Gago, sino ang pumayag na ganito ka makipagsalita sa tatay? Kumukupas ka sa harap ko. Bago pa man sumabog si Izan, ang iyong mahusay na kapatid na si Wushuang. Biglang nagbago ang ekspresyon. Isang matinding puot ang agad na nakatuon sa iyo. Tumingin ka sa kanyang mayabang na mga mata. Nagtatawang may pang-aasar. Sino bang naglakas loob na ipapababa ang kuya sa tuhod? Haha, tawa ka ng tawa. Ano ka ba talaga? Sa antas, kuya kita. Ang iyong pagpapalaki ay nagtuturo sa iyo na ganyan ang pagtrato sa nakatatanda. Isang salita lang. Diretsong pinapaputi ang mukha ni Wushua. Sinundan mo pa. Bawat salita ay matalim. Umaasa ka lang sa pagmamahal ng mga magulang mo. Kaya narito ka ngayon. Hindi mo ba talaga iniisip na magaling ka? Ang pangungusap na ito ay tuluyang nagpasabog kay Wushua. Hinahanap mo si San. Bigla siyang nagalit. Matindi niyang pinalo ang iyong dibdib gamit ang palad. Sa isang iglap, isang nakakatakot na lakas ang nagpalipad sa iyo. Pakiramdam mo ay nagkagulo ang lahat ng iyong mga laman loob. Umalpas ang dugo sa bibig niya. Wushuang, tumigil ka. Si Suwan King ay nagulat. Agad siyang pumunta sa harap. Pero siya ay kumakabog at nag-akyat mula sa lupa. Tinulak niya ang kamay na lumalapit sa kanya. Hawak-hawak mo ang iyong dibdib. Ang mukha mo ay maputla. Ngunit ang mga mata mo ay labis na maliwanag. Dahil sa sandaling ikaw ay dumudugo. Naramdaman mo na ang iyong dugo at ang demonyong talento ay na-activate. Isang matinding lakas ang nagsimulang bumuhos. Bagaman ito ay mahina pa. Ito ang iyong pag-asa. Pinipigil mo ang sakit. Nakangiti ng malupit habang tinitingnan ang 3 tao sa harap niya. Haha, nakita mo na ba? Ito ang anak mong maingat mong pinalaki. Ngayon, kayang-kaya na niyang isang hampas lang ang pumatay sa inutil kong kuya. Nasiyahan na ba kayo? Parang isang mabigat na palo ang sinabi niyan. Natumama ng husto sa puso ni Suwan King. Nabigla siya. Natutulo ang luha niya. Hindi po. Hindi po iyon ang ibig naming sabihin. Huwag ka nang magpanggap. Pinaputol mo siya ng bastos. Simula nang pumasok ako sa bahay na ito, hindi niyo na talaga ako tinitingnan ng maganda sa puso. Ngayon, sino ba ang pinapaniwalaan niyo? Humarap ka. Sawayin si Izan. 1 buwan. Bukod sa panghusga, may naipakita ba kayong kahit isang beses na malasakit? Akala niyo lang.
na nilalait ko kayo. Tahimik na tahimik ang buong bulwagan. Tahimik si Yizhan at Suwan King. Hindi sila makasagot, dahil bawat salitang sinabi mo ay totoo. Tinitingnan ko silang walang masabi. Ang huling hibla ng pag-aalalang nasa puso mo ay naputol na. Kung ganoon, magkakasama na kayong pamilya, magkaisa kayo. Huminga ka ng malalim, ginamit mo ang lahat ng lakas mo, at malinaw mong ipinahayag. Simula ngayon, ikaw at ang pamilya ng Ye, wala nang ugnayan. Mula ngayon, parang estranghero na tayo. Hinding-hindi na mag-uusap. Yung kanina nitong palo, para na rin sa pasasalamat ko sa inyo sa pagpapalaki sa akin. Tumalikod ka at umalis. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Pagdating mo sa pintuan, may ilang tao na papalapit. Ang nangunguna ay isang babae na may malamig na aura at napakagandang mukha. Nagkatinginan kayo. Nakilala mo siya. Ang batang prinsesa ng pamilya Leng sa lungsod ng Qingyun. Ang santa ng bundok Yuhua. Nga, ang iyong hindi pa nakikilala na fiance. Umalis ka. Bumuka ang mga pulang labi ng babae. Ngunit ang mga salitang lumabas ay parang mailaso na yelo. Walang pagdududa ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. Kung dati ang orihinal na katauhan. Siguradong magpapakumbaba na lang siya at aalis. Ngunit hindi ka siya. Huminga ka ng malalim. Pinipigil ang pag-angat ng hangin dahil sa dugo ng asura na talento. Mumiti ka ng bahagya ng mailamig sa labi. Nagpakitang tao. Pagkatapos magsalita, lumiko ka at nilampasan siya. Diretsong umalis. Natunga nga si Han Qingku sa lugar. Sanay na siya sa iyong pag-aalaga at pagdikit. Kailan mo pa siya nakita na may ganitong malamig at may pagdiriin na tingin? Ang tingin na iyon, parang tumitingin sa isang tambak ng basura. Bakit ka nandito? Lumapit si Iwo Shuang. Nabalik sa katinuan si Han Qingku. Nagtanong siya na parang nawawala ng pag-asa. Wu Shuang, ang kuya mo siya. Huwag mong banggitin ang tarantadong iyon. Sa mga mata ni Iwo Shuang ay may kumislap na bahid ng puot. Sinasalungat niya ang mga magulang at gusto niyang putulin ang ugnayan sa amin. Hindi ko siya palalampasin, kailanman ay ako ang magpaparusa sa kanya. Ano? Nabigla si Han Qingku. Ngunit ang dalawang nakatatandang naroon sa likod niya ay natuwa. Putulin ang ugnayan. Kung gayon, ang kasal na ito ay maaaring maging walang bisa. Kung ikukumpara sa iyo na walang silbi. Siyempre, mas gusto nila ang henyo na si Iwo Shuang. Sa loob ng lobby, naririnig ang galit na sigaw ni Yizhan. Makasalanang anak, mas malayo ka pa, mas maganda. Para bang hindi kita ipinanganak. Nagsusumamo siya sa galit. Nasira niya ang maraming kasangkapan. At sumigaw sa butler. Yefiu, ibigay mo lahat ng gamit niya sa akin. Natatakot na natatakot si Yefiu, nanginginig. Nanghihina at napapailing, yumuko. Nangangamba ngunit hindi makapagsalita. Gusto mo bang humingi ng tawad para sa anak mong salot? Hindi. Ang boses ni Yefu ay maihalong umiiyak. Kaya ang panganay na anak ay Talagang walang kwarto. Sa isang iglap, ang hangin sa buong bulwagan ay nanigas. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Nakita sa mga mukha ng bawat tao sa bulwagan ng pamilya Ye. Biglang lumingon ang iyong ina na si Suwan King. Puno ng hindi makapaniwalang tingin. Akala niya ay nagkamali siya ng narinig. Wala kang sariling kwarto sa bahay. Sobrang imposibleng mangyari ito. Sa tingin niya, sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Iyan ang kanyang sariling anak na lalaki. Sa sariling bahay mo, paano posible na wala kang kahit isang lugar para matulog? Tawag pa ba iyan na bahay? At ang iyong ama, Yizhan, ang noo niya ay nagkunot. Ang unang reaksyon niya ay hindi naniwala. Kung hindi ka man lang titira sa bahay, paano naman mangyayari na isang buwan na walang tigil ang ulan at hangin? Bago pa sumikat ang araw, nandito ka na para magpasalamat. Mula sa pamilya Ye hanggang sa Chikik Suzong. Dahil lang sa maliit mong lakas. Kailangan mong mahigit isang oras para makarating. Maliban na lang kung aalis ka na bago pa magising ang araw mula sa sagradong lugar. Nang naisip ko iyon, biglang sumabog ang tatay mo sa galit. Sumisigaw ka sa alipong si Yefiu. Anong kalokohan ang sinasabi mo dito? Isang buwan na siyang bumalik. Paano pwedeng walang kwarto? Halos mapunit ng kanyang kapangyarihan bilang hari ang tao. Nagliliyab ang mga laway. Malinaw na galit siya. Hindi siya nananatili sa bahay. Paano naman mangyayari na araw-araw kang magbigay galang? Sabihin mo, tinatanggap mo ba ang kanyang mga pabor? Binibigyan mo siya ng dahilan para makawala. Natakot si Yefu at tumulo ang pawis niya. Bigla siyang lumuhod. Nanginginig na nag-eksplika. Sinasabi ko, lahat ng ito ay totoo. Natakot si Yizhan na hindi maniniwala. Agad siyang nagdagdag. Nakalimutan mo, ikaw mismo ang nagsabi. Kailangan niyang pag-ukulan ng panahon ang ugali ng malaking anak, para hindi siya maging mapagmataas at mapagsamantala. Sa isang buwan na ito, palagi nang nagkakagulo ang malaking anak. Dumating na sa harap ng bahay bago magliwanag. Nang magdilim, may isa na namang bumalik sa banal na lupa. Wala siyang kahit isang saloobin. Lahat ay ayon sa iyong utos. Pagkasabi nito, nagtigilan ang iyong ama. Naalala niya. Talagang sinabi niya iyon. Noong una, nakita kita kasama ang isang grupo ng mga tambay sa kalye, na parang walang direksyon. Kaya naisip kong bigyan ka muna ng panahon, para matanggal ang iyong pagiging ligaw. Pero, nung dumami na ang mga bagay,
Nakalimutan ko na. Ang buong bulwagan. Parang kamatayan na katahimikan. Alam na ng lahat. Ikaw pala. Ang panganay na anak ni Ye. Sa loob ng isang buwan, wala kang ibang ginawa kundi maging isang ganap na tagalabas. Dumating ka kaninang umaga para mag-report. At umuwi ka na ngayong gabi. Walang nakakaalam kung dapat kang awain o pagtawanan ang iyong naglalagablab na damdamin. Sa huli ay hindi man lang nakapagbigay ng tahanan. Han King Q, ang babaeng nanonood lang ng gulo, ay lalo pang naguluhan sa puso. Alam niyang hindi ka tinatanggap sa bahay. Pero ni Ensuño Spence, naaabot siya sa puntong ito na hindi na pinapansin. Wala na siyang kahit isang pugad. Bigla niyang naalala yung malamig na parang yelo na tingin mo noong umalis ka. Nang hihilakbot ang kanyang puso, napansin niya na ang dating niyang pagtrato sa iyo ay walang pinagkaiba sa trato niya sa pamilya nito. At ang iyong ina na si Suwan King, hindi na mapigilan ang luha. Sa wakas ay naintindihan niya na, bakit ka lalong lumalayo sa kanila? Hindi ka kailanman itinuring na bahagi ng pamilya. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan ng mas maaga? Hinahawakan niya ang kanyang luha habang nagtatanong. Sa lalaking nakaluhod sa lupa, si Effie. Ito ay utos ng prinsip. Kami, paano kami makikialam? Biglang lumingon si Suwan King. Ang tingin niya ay parang dalawang yelong tabak. Matinding sumaksak sa iyong ama. Yizan, ganito ka ba talaga mag-alaga sa anak? Wala bang lugar sa iyong mga mata para kay Suo, ang anak mo? Napaisip si Yizan nang tanungin siya. Sisimulang magsalita. Tama na. Lubos na sumabog si Suwan King. Noong araw, ikaw iyon. Pinilit mong iwan si Chen mag-isa sa Qingyun City. At sinabing hindi kayanin ng mga lalaki ng pamilya Ye ang ganitong paghihirap. Hindi karapat-dapat na dumaloy ang dugo ng pamilya Ye. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan mo. Kaya nagdusa ang anak ko sa labas ng 20 taon. Lumalakas ang kanyang pananalita. Itinuturo ang ilong ni Hisan. Nanginginig ang boses niya. Isang buwan na siyang nakabalik. Hindi pa ba sapat ang ipinakita niyang pag-ugali? Dahil lang sa iyong pagwawalang bahala. At pang-aapi. Siya tuluyang nawala ng pag-asa. Kaya pumunta siyang uminom para makalimot. Sa huli, siya ay tumawa ng mapait. Parang tinatawanan ang sarili. May mali rin ako. Hindi ko akalain na isang buwan na palang hindi siya nakatira sa bahay. Naalala rin niya. Sa isang buwan na ito, puro tungkol sa bunso niyang anak ang nasa isip niya. Ikaw, panganay mo. Parang wala siyang pakialam sa iyo. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na gusto mong putulin ang ugnayan sa kanila ngayon. Dahil matagal mo nang nakita ang totoo. Ang bahay na ito, walang lugar para sa'yo dito. Nakikita si Suwan King na tuluyang bumabagsak. Nabahala ang tatay mo. Lumapit siya para subukang aliwin. Ginoo, ginang. Kasalanan ko ito. Huwag kang ganyan. Lumayas ka. Isang sipa, itinulak siya ni Suwan King. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang matagal ng yelo. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ikaw pa rin ang nagtatanggi ng responsibilidad. Si Chen ay naging ganito ngayon. Ikaw ang pangunahing salarin. Walang mali sa sinabi niya. Hindi ka karapat-dapat maging isang ama. Ipinagpatuloy niya ang pagluha ng kanyang huling luha. Wala nang kahit kaunting damdamin sa kanyang tingin. Pumunta ka na at maging iyong dakilang bayani. Mula ngayon, ayokong makita ka pa. Pagkatapos niyang magsalita, isang puting liwanag ang sumilay. Nawawala ang iyong ina. Ginang, nabaliw na ang iyong ama. Sa loob ng isang araw, nawala ang anak. Umalis rin ang asawa. Parang nawala ang buong sigla niya. Biglang tumanda ng 10 taon. Nakatagilid na umupo sa mga baitang. Ang buong pamilya Ye ay hindi makapaglabas ng kahit isang hininga. Tanging ang iyong mabait na kapatid na si Yiwushuang ang lumapit, na may tono na palaging maunawain. Pupunta ako upang kausapin si inay. Huwag kang mag-alala. Ngunit ang nasa isip niya ay, si Chen, lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw na walang silbi. Pinagulo mo ang aming tahanan. Tumingala ang iyong ama at tumingin sa kanyang maunawain na pangalawang anak. Sa wakas ay nakatagpo ng kaunting ginhawa. Ngunit muling umusod ng kamay, nang walang malay at parang nawawala sa sarili. Sige na, hayaan muna siyang magpahinga ng ilang araw. Wu Shuang, malapit nang magsimula ang gaganapin na paligsahan ng mga guro. Bumalik ka sa Yuhua Peak at magpursige sa pag-aaral. Huwag mong alalahanin ang mga bagay sa bahay. Nakayuko siya ng bahagya, parang isang asong ligaw. Pumasok sa likod ng templo. Saan pa ang natitirang kaunting diwa ng isang makapangyarihang hari? Tinitingnan ni Wu Shuang ang malungkot na likod ng kanyang ama. Ang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Ang mga mata ay puno ng puot. Yi Chen, ikaw na walang hiya. Hindi kita pakakawalan. Samantala, si Han Qingqiu ay umalis na tila nawawala ang kanyang kaluluwa. Isang isip lamang ang nasa kanyang isipan. Palagi siyang namuhay ng napakababa. Ngayon ay medyo nagigising na siya. Bakit wala kang kahit kaunting tiwala at karisma na dapat taglayin ng isang anak ng mayayamang pamilya? Sa ganitong sitwasyon na walang nagmamahal sa kanya, kahit ang mga katulong ay naglakas loob na magbigay sa iyo ng masamang tingin. Ano ang pinagmumulan mo ng tiwala? Tatay Xu, tinanong niya ng mahina ang matandang nasa tabi niya. Sobra ba akong naging masyadong malupit sa kanya noon? Pakiramdam niya ay walang laman ang puso niya.
Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Samantala, umalis ka sa pamilya Ye, na naglalakad ng walang tiyak na layunin sa kalye ng Qingyan City. Itong lungsod na iyong tinirahan sa loob ng 20 taon. Ngunit sa sandaling ito, napaka-estranghero nito. Huminto ka, huminga ng malalim, at dahan-dahang ilabas ito. Ang iyong mga labi ay umangat sa isang kurba na walang sinuman ang makakaunawa. Sige na, huwag ka nang magpumilit. Sa hangin ka nakatingin, o kaya sa isang natitirang kamalayan sa loob ng iyong katawan. Maliit na boses na nagsasabi, nagawa ko na ang iyong tulong. Makakapahinga ka na. Nilingon ang iyong likod ng 20 taon. Dapat nang tumayo ng tuwid. Makinig ka sa payo ng kuya. Walang kwenta ang mga magulang na iyan. Nakarating na ako sa ganito. Hindi kita niloloko, pagod ka na. Matulog ka ng maayos. Iwanan mo na sa akin ang susunod na mga bagay. Pagkatapos ng sinabi, nararamdaman mong tuluyang nawala ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa iyong katawan. Tumingala ka at huminga ng malalim na mailabis na ginhawa. Magaan ang buong katawan mo na parang nabunot ang isang napakabigat na pasanin. Mula sa sandaling ito, wala na ang duwag at mayabang na si Ichen. Isang matalim at tiwala sa sarili na tanging sa iyo lang ang sumilip. Haha, hindi mo mapigilang tumawa ng malakas. Ang paglalakbay sa ibang mundo, talagang nakakakilig. Lalo na kung mapupunta ka sa isang mundo kung saan maraming lahi ang nagsasagupaan. Isang mundo na puno ng kaguluhan at digmaan. Basta't malakas ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Yung mga batas at limitasyon noong nakaraan, dito ay walang kwenta lang. Pagkatapos mong kalmahin ang sarili, nagsimula kang mag-isip, ngayon na nakawala ka na sa pamilya Ye. Ang tanging pwedeng puntahan ay yung sirang bakuran at ang 2 virtual set. Pero hindi rin pangmatagalan ang 2 virtual set. Pinili mo ang ultimate na buhay ng Demon God. Manatili sa banal na lugar ng tamang daan. Magagawa mong gawin ang kahit ano pero limitado ka. Ang pinakamainam na paraan ay tuluyang iwanan ito. Laya mong gawin ang lahat. Sistema. Kapag naisip mo, binubuksan nito ang malaking pakete ng mga pagpipilian sa buhay para sa iyo. Binabati kita. Nakuha mo ang mahusay na kasulatan ng Diabolus. Pangdemonyong sining ng pagkain ng langit. Nakatanggap ka ng isang dugo ng pamumuo. Binabati kita. Nakatanggap ka ng isang espadang makalangit. Binabati kita. Nakatanggap ka ng pinakamataas na kasanayan sa espada. Isang espada na hati ang langit. Nakatanggap ka ng pinakamataas na banal na sining. Malayang naglalakbay na dragon. Bigla kang huminga ng malamig na hangin. Ang tingin mo ay agad na nakatuon sa unang gantimpala. Demonyong teknik ng pagkain ng langit. Nag-aaral. Ding. Matagumpay na natutunan. Sa isang kisap, isang pulang-pulang na liwanag ang sumabog sa loob mo. Pakiramdam mo ay nagliliyab ang dugo sa buong katawan mo. Pero kakaiba ang nangyayari. Kapag nawala na ang pulang liwanag, ang lumalabas sa iyo ay isang napakalakas at marangal na hangin ng kabutihan. Nabigla ka. Nakamali ba ang sistema? Ako ang demonyo. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay mo sa akin ng kabutihan? Hindi nagkakamali ang sistema. Yung iniisip mong naglalabas ng itim na usok. Mga mababang uri ng demonyo lang yan. Ang tunay na Diyos demonyo. Ang mabuti at masama ay nasa isang pag-iisip lang. Ang anyo ay ayon sa nais ng puso. Nakakatuwa. Umiti ka. Medyo nakakatakot ang ngiti. Isang matuwid na demonyo ba? Tama ang pakiramdam na ito. Mas mahalaga, matapos ang pagsasanay sa demonyong taga-sipsip ng langit. Nararamdaman mong ganap na na-activate ang talento ng dugo at demonyo. Basta matikman mo ang dugo. Lalakas ang iyong pakiramdam. Noong tinulak ni Yegusho ang hanggang sa maputulan ka ng hininga. Parang doble ang lakas mo sa isang iglap. Naaalala mo pa ng malinaw. Tumingin ka ulit sa mga nasa loob ng regalo. Giant kay Tian. Magandang pangalan ng armas. Wala akong katunggali sa ilalim ng immortal. Sa ibabaw ng immortal. Isa palitan ng isa. Libreng paglalakbay ng dragon. Nagmula sa pagbabago ng Golden Wing Rose. Magandang Pildoras ng dugo. Immortal's Word Blood Moon. Nakuha na ang kayamanan. Lahat ay handa na. Sa loft sa bundok, agad mong nilunok ang gamot na ito. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog sa iyong katawan. Agad mong naunawaan. Ang gamot na ito ay ginawa mula sa dugo ng makapangyarihang tao. Ang lakas ay nagwawala sa loob mo. Nagsisimula ng tumaas ang antas. Ikapitong antas ng pag-akyat ng bundok. Ikawalong antas. Crack. Nasira ang hadlang. Diretso kang pumasok sa susunod na malaking antas. Antas ng pagyugyog ng bundok. Isang uri. 3 uri. Sa isang gabi, ang iyong kakayahan mula sa isang hindi kilalang antas ng paglipat ng bundok ay biglang umabot sa ikalawang antas, 9 na uri. Tuktok ng haka ng bundok. Umaga. Binuksan mo ang bintana. Nararamdaman ang sumasabog na lakas sa loob ng katawan. Isang di pangkaraniwang kasiyahan. Ang iyong pag-unawa ay naging napakatindi rin. Ang malayang paglalakbay ng dragon ay halos nasa kalahati na. Ang unang galaw ng espada na nagbubukas ng langit, ang espiritu nito ay malaya at malakas. Mas lalo pang naunawaan at napagsasama-sama. Dugo. Nagsasalita ka ng bulong-bulong. Kailangan lang uminom ng dugo para maging malakas.
Bang! Sa oras na iyon, may narinig na malakas na katok sa labas ng pinto. Parang gustong gibain ang bahay mo. Yi Chen, buksan mo ang pinto. Isang matalim at pamilyar na tinig ang narinig. Nakapikit ka ng bahagya. Bigla mong naalala ang isang mukha na ikinakahiya mo ng 3 taon. Wang Teng, alam kong nandyan ka sa loob. Walang silbi ang pagtatago mo. Hintayin mo akong pumasok. At babaliin ko ang mga binti mong aso. Huminga ka ng malalim. Lumabas ang isang nakakatawang ngiti sa mukha mo. Bigla mong binuksan ang pinto. Isang palad na may dalang hangin ng galit. Diretso sa mukha mo na parang sipa. Pero ngayon, yung sipa sa mata mo, parang mabagal na parang uwang. Ikaw ay marahang itinaas ang kamay ng walang kahirap-hirap. At niyayakap ang pulso ng kabilang tao. Natuwa ka rin sa loob. Napakabilis ng reaksyon mo. Ganito ang pakiramdam. Ang galing. Napatigil si Wang Teng. Laging epektibo ang ganitong galaw niya. Ngayon, napigilan mo ako. Pest kang bata. At nangahas ka pang lumaban. Sa kanyang matinding galit, isang sipa ang ibinato niya sa iyo. Bahagyang itinaas mo ang iyong tuhod. Sakit na sakit si Wang Teng kaya niyakap niya ang kanyang binti. Sumisigaw ng malakas. Pakiramdam niya ay parang tinadyakan siya sa isang bakal na pader. Nabigla siya. Hindi makapaniwala na nakatingin siya sa iyo. Isa siyang cultivator na nasa 2nd antas, unang ranggo. Noon, parang laro lang ang pagbugbog sa iyo. Bakit ganito ngayon? Bakit bigla siyang lumakas? Nabigla rin ang mga disipulo sa paligid. Lahat ay nagsilip para manood. Si Wang Teng, itong gago, muling nananakit ng tao. Maliit ang boses. Hindi natin siya kayang harapin. Mukhang si Yi Chen ay magkakaroon ng malaking problema ngayon. Dumarami na ang nanonood. Mas lalo pang hindi makapagpigil si Wang Teng. Pinipilit niyang tiisin ang sakit. Itinuturo ka sa ilong mo. Napakaabang sa kayabangan. Bata, huwag mong isipin na ang kaunting natutunang pakulo ay malakas ka na. Sinasabi ko sa'yo, ako ay mula sa pamilyang King Yun Wang. Sa aking mga mata, ikaw ay isang langgam na madaling mapatay anumang oras. Naisip niya, na sa sandaling lumabas ang salitang ito. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit mumiti ka. Tama ba? Iniliko mo ang iyong ulo. Ang iyong mga mata ay malamig. Mga bagong galit at lumang sama ng loob. Ngayon, dapat ba nating pagbilangin ito ng magkasama? Nagbago ang ekspresyon ni Wang Teng. Ano ang sinabi mo? Ang iyong ngiti ay naging napakawalang awa. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang bagay na espesyal? Hanapin mo. Isang malakas na tunog. Nawasak ang katahimikan. Pinigil mo ang galit mo sa loob ng 3 taon. Lahat ay nailabas sa isang sampal na ito. Si Wang Teng ay parang basag na sako, na tinamaan mo at lumipad ng higit sa 10 metro. Isang malakas na tunog at sumabog ang isang malaking bibig na may halo ng dugo at mga ngipin. Ang kalahating mukha ay biglang namaga na parang ulo ng baboy. Ang buong lugar ay naging tahimik. Unti-unti kang lumapit sa kanya. Ang iyong nakatagong matinding lakas ay umabot sa langit. Napakalakas at walang kapantay. Si Ginoong Wang, tinitingnan mo siya mula sa itaas, nang may ngiti, na nagpapakita ng iyong mga ngipin. Ngayon, ako na. Isang paa mo, tinatapakan si Wang Teng. Kahit anong gawin niya, parang isdang nalaglag sa tubig. Sa harap ng maraming tao, nilapastangan mo ang mukha niya sa lupa. Halos sumabog ang baga ni Wang Teng sa galit. Biglang sumabog ang kanyang puot. Gusto niyang, mas lalo kang mapahiya. Tats, hindi pa niya nasabi ang banta. Isang likod kamay na suntok ang ibinigay mo sa kanya. Ang kabilang pisngi niya ay namaga-agad na parang ulo ng baboy. Bakit hindi ka sumisigaw? Sigaw ka pa ng mas malakas. Wala ka namang balak manatili dito sa lugar na ito. Bago ka umalis, kung hindi ka magpapasiklab, paano mo mapapawalang sala ang sarili mo? Yung mga nanlait sa'yo. Ngayon, kailangan nang ibalik ang prinsipal at interes. Akala mo ba'y madali akong maloko? Nagtatawa ka sa iyong isip. Isang salitang puno ng galit na pinigilan sa loob ng 3 taon ang lumabas sa iyong bibig. Wala kang pakialam sa mga nakapaligid na naguguluhang tao. Hinatak mo si Wang Teng sa kwelyo. Parang hinahatak ang patay na aso papasok sa silid. Isinara ng mahigpit ang pinto. Kasunod nito, mula sa loob ng kwarto ay narinig ang mga sigaw na hindi parang tao. Nanginig ang balat ng ulo ng mga tao sa labas ng pinto. Nabaliw na siya. Tiyak na nabaliw siya ngayon. Kung malalaman ito ng pamilya Wang, wala na siyang pag-asa. Para siyang sumuko na ng walang pag-asa. Baka mapahamak pa si Wang Teng. Bukas, kayang durugin ng pamilya Wang ang lugar na ito. Lahat ng tao ay nagulat. Sa gitna ng crowd, ilang mga alipin na laging sumusunod kay Wang Teng. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Tahimik na umakyat sa dulo ng grupo. At habang ikaw ay nagsasara ng pinto at nag-aaway sa aso. Sa kabilang panig, ng Tongshan Sword Sect. Bakit ka bumalik? Sa itaas ng attic, may isang matandang tao na nag-iisa. Hawak ang isang walang laman na kahon ng espada. Siya ang ama ni Su Wanqing, puno ng Tongshan Sword Sect. Si Su Changkong, itong matandang mukhang mabait, ay minsang nagwagi sa 14 na lalawigan. Isang buhay na alamat, ngunit siya inanumpa na hindi matutunan ang walang kapantay na daan ng espada. Hindi aalis ng kanyang tahanan. Ilang daang taon na ang lumipas. Halos nakalimutan na siya ng mundo.
Nakita ang pagbabalik ng anak na babae. Napatingin si Su Changkong. Agad niyang napansin ang namamagang mga mata niya. Biglang lumamig ang aura ng matanda. Pinagsamantalahan ba ng bastos na si Izhan ang anak ko? Nang makita ni Su Wanking ang puting buhok ng ama, hindi na niya mapigilang umiyak. Nagsalampas siya at lumuhod. Hindi marunong gumalang ang anak. Bumalik na ako para sa iyo. Bodong bata, mabubuhay pa si Itay ng ilang libong taon. Pinapakalma ni Su Changkong. Ngunit habang iniisip parang may mali. Ang anak na ito, ilang daang taon nang itinuturing na mas mahalaga ang pamilyang Ye kaysa sa langit. Sobrang abala na hindi na makalakad. Saan pa siya magkakaroon ng oras para bisitahin ang matandang ito? Tuwing umuwi siya, tiyak na siya ay labis na inapi sa pamilyang Ye. Sa totoo lang, medyo umaasa si Su Changkong na siya ay maapi. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang kanyang anak na babae? Dapat sana ay nakinig ako sa iyo noon. Umiiyak na sinabi ni Su Wanking. Si Izhan, pinalayas niya ang aking tsener. Pagkatapos ng kanyang sinabi, si Su Changkong ay nagkunot ng noo. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong Jianje. Siya ay sumigaw ng galit, lalong nagiging mapagsamantala itong batang ito. Bigla siyang naisip, nagtataka ang mukha. Sino si Chener? Ikaw ang nag-alaga sa maliit na anak na ito. Alam lang niya na may isang apo siyang nagangalang Yushua. May kakaibang talento, matalino at maunawain. Sobrang gusto niya nito. Pati buong Sword Pavilion ay balak niyang ipasa sa kanya. Anong kalokohan yan? Naiinis si Su Wanking kaya napaiyak at napatawa ng sabay. Biro lang yan. Ngumiti si Su Changkong. At nagawa niyang mapatahimik ang luha ng kanyang anak na babae. Sige, sabihin mo na. Sino ba talaga itong si Chener? Paano siya pinalayas ni Izhan? Hindi nag-atubiling magsabi si Su Wanking. Inilahad niya ang buong kwento ng nakalipas na 20 taon. Pagkatapos pakinggan, naging itim ang mukha ni Su Changkong. Gago, pinadyak niya ang mesa gamit ang kanyang palad. Nalilito si Izhan Fan. Nalilito ka rin kasabay niya. Iniwan ng 3 taong gulang na bata sa labas para alagaan ng iba. 20 taon na walang balita. Hindi siya makapaniwala na ang matalino niyang anak na babae, pagkatapos mag-asawa, naging tanga rin. Takot na mapasamantala. Wag na lang ng anak na lalaki. Kung walang mag-aampon, dapat ba itong bata ay manatili sa labas? Walang pag-asa. Wala kayong oras. Hindi ba pwede ninyo akong ipadala dito? Nakakatuwa naman na naisip ninyo ito. At tinawag pa itong pagpapalakas sa kanya. May mga magulang ba kayo na ganito? Si Su Changkong ay unang beses na nagalit ng ganito sa loob ng ilang daang taon. Natatakot si Su Wanking kaya nanginginig siya. Hindi siya nangahas magsalita kahit isang salita. Seryoso siyang nagalit. Noon pa man ay hindi niya gusto si Izhan. Ngayon ay lalo pa siyang ayaw. Huwag po kayong magalit. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Umiiyak na nagmamakaawa si Su Wanking. Gusto na ng batang ito na putulin ang ugnayan sa amin. Hindi ko na alam ang gagawin. Hihi! Ano pa bang magagawa? Napangiti si Su Changkong dahil sa galit. 20 taon siyang nagpalipat-lipat sa labas. Bihirang makabalik, hindi kayo nagbigay ng kabayaran. At araw-araw pa rin siyang minumura. Pinutol niya ang ugnayan sa inyo. Ikaw ang nagsimula niyan. Pinipigilan niya ang galit niya. 20 taon na. Ngayon lang niya nalaman. May isa pa pala akong ibang apo. Ang mag-asawang ito. Sila ay lihim na itinago sa akin. Tinitingnan ang umiiyak na anak na babae. Unang beses na naging matindi ang loob ni Su Changkong. Wala akong anak na babae na hindi marunong maghiwalay ng tama at mali. Nagkamali talaga ako. Nagsisisi ako. Nakita ni Su Wanking na gusto siyang paalisin ng ama niya. Lubos siyang nagpanik. Yakap ang kanyang mga binti at ayaw bitawan. Ha! Sa huli, siya pa rin ang kanyang sariling anak na babae. Huminga ng malalim si Su Changkong. Naging mahina pa rin ang kanyang puso. Mga pagkakamali ng anak na babae. Siya bilang isang ama, paano siya hindi magmamalasakit? Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay hindi pa nawala. Sa kanyang kaliwang kamay, nag-extend siya sa hangin. Agad na nagkaroon ng malalaking alon sa buong lawa ng Tingchao. Libo-libong haligi ng tubig ang naging saksak ng espada at umakyat sa langit. Matapos ilabas ang kanyang galit, siya ay nakapag-isip ng maayos. Kung alam mo nang nagkamali ka, dapat mong ibaba ang pride mo. At personal na humingi ng tawad sa kanya. Bilang magulang, kahit hindi pantay ang trato, hindi dapat maging masyadong pabor sa isa. Ngunit naisip niya na hindi rin ito tama. Ngayon, tuluyang nanghihinayang na si Ichen sa kanyang mga magulang. Si Su Wanking ang pumunta sa kanila. Baka mas lalo lang nilang palalain ang sitwasyon. Tama na. Huminga ng malalim si Su Changkong. Nagpasya siyang mahirap. Sino ba naman ako kung hindi ikaw ang aking anak na babae? Ako na lang ang personal na pupunta. Nais ng tatay mong tandaan mo na isa ka ng ina ngayon. Hindi ka na pwedeng walang sariling desisyon. Hindi ako isang Diyos. Hindi ko pwedeng laging ayusin ang gulo ninyo. Sabi nga, medyo malungkot ang tingin ni Su Changkong. 1,000 taon na siyang naipit sa ika-9 na antas. Malapit nang matapos ang panahon. Pero hindi pa rin makita ang daan sa hinaharap. Parang bata pa rin ang anak ko. Paano niya mapapayagang mag-alala? Kailangan mong lumabas ng bansa. Tanong ni Su Wanking ng gulat. Nasa inyo ang pag-asa.
Wag na kayong umasa pang makitang muli ang anak ko sa buhay na ito. Ngumiti si Chang Kong ng malaya. Saktong-sakto. Matanda na ako, ilang daang taon na rin akong hindi gumagalaw ng mga kalamnan. Para sa apo kong hindi ko pa nakikilala. Nagsunog ng pangako sa sarili. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, tumango siya at tumingin sa gitna ng lawa. Sa isang iglap, pumutok ang lawa. Binuksan ang matandang matibay na espada. Ang hinaing ng espada ay umalinggaw sa daang milya. Sa loob ng 100 milya, maraming matandang halimaw na matagal nang nakasara ang mata ang sabay na bumukas. Nang may takot sa mukha, ang anino ng berdeng lotus ay bumaba ang lumilipad na espada. Ito ang bituin ng bughaw na espada. Hindi ba't nangako ang matandang halimaw na hindi siya lalabas hanggat hindi niya naunawaan ang daan? Naunawaan na niya. Sa oras na ito, sa iyong maliit na hardin sa lingsi, ang amoy ng dugo ay napakabigat na hindi na matanggal. Gamit ang pinakamasakit na paraan. Isa-isang pinahirapan mo si Wang Teng. Nalaglag ang dugo sa buong katawan mo. Ngunit nagulat ka nang mapansin. Habang siya'y sumisigaw at kumakalag, ang mga purong enerhiya ng dugo ay unti-unting pumapasok sa loob mo. Sa gitna ng matinding paghihirap na ito, ang iyong lakas ay biglang mabilis na tumataas. Siyam na langit na dugo. Nabigla ka. Hindi mo akalain na ganito kalakas ang mahika na ito. Sa loob lang ng ilang minuto, nakaabot na ang iyong antas sa ikalawang dako ng paglago. Kung gusto mong patayin ako, gawin mo. Ngayon, hindi ako mamamatay. Bukas, gagawin kitang bangkay na walang buhay. Si Wang Teng ay labis ng ginambala hanggang sa hindi na makapag-isip ng maayos. Tanging sisihaw na baliw na lang ang natira. Nararamdaman niya na unti-unti mong hinihigop ang kanyang buhay. Bigla, nasira ang pinto sa isang sipa. Lumingon ka. Isang batang lalaki na may matalim na tingin ang pumasok na may hawak na espada. Punong-puno ng galit at intensyon na pumatay. Tumigil ka sa pag-atake sa anak ko. Ang laki ng loob mo. Biglang sumabog ang aura niya na parang nasa ikatlong yugto. Isang espada ang tinutok sa'yo. Bigla kang umatras. Nakaligtas ka sa napakadelikadong sitwasyon. Wang Long, para hindi na kitang hanapin pa, tingnan mong mabuti ang darating. Ang kabaliwan sa mata mo ay hindi bumaba, kundi mas lalo pang lumalala. Magaling. Bagong galit, lumang sama ng loob. Ngayon, magbabayaran tayo ng sabay. Di ko alam kung dahil sa impluensya ng mahika, o kung ito talaga ang iyong likas na katangian. Sa sandaling ito, ikaw, labis ang dugo at galit. Isang siko ni Wang Long ang nagtulak sa iyo pabalik. Putulin ang mga tali ni Wang Teng. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag. Biglang sumigaw si Wang Teng na parang baliw. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Gusto kong mapahamak siya kaysa mamatay ng tahimik. Hindi pa nakagalaw si Wang Long. Bigla ka nang umatake. Napakabilis ng bilis mo. Nanginig ng malakas ang puso ni Wang Long. Hindi niya inasahan. Nakasing bilis mo pala siya, kahit na isa siyang eksperto sa ikatlong antas. Kaya niya lamang mahuli ang isang anino ng iyong galaw. Sa susunod na sandali, yung isang kamay mong puno ng galit na binuhos sa loob ng 3 taon. Matibay na tumama sa kanyang dibdib. Ang lakas nito ay direktang nagtulak sa kanya palayo. Malakas na bumagsak at bumutas sa pader. Sa sandaling bumagsak ang pader, nakita na ng mga tao sa labas ang kalunos-lunos na kalagayan sa loob. Tahimik ang lugar, at saka sumabog ang mas malakas na ingay. Sinasaktan niya kahit si Wang Long. Siya na ang susunod na tagapagmana ng Wang pamilya. Naitulak pa niya si Wang Long ng Sanjing. Ano bang klaseng halimaw itong taong ito? Umabot na sa ganitong sitwasyon. Wala ka nang dapat ipag-alala. Maramdaman mo, ilang mas malalakas na presensya ang mabilis na lumalapit. Kailangan mabilis ang laban. At pagkatapos tumakas, ngumingiti ka habang nilalakad mo papunta kay Wang Teng na kakagaling lang sa lupa. Yung tingin mo, parang nakatingin ka sa isang 3 tao. Hindi ka rin naman ganoon kagaling. Itong tingin na ito, ganoon na lang ang takot ni Wang Teng na nasa gitna pa rin siya ng panaginip tungkol sa paghihiganti. Anong gusto mong gawin? Siya ay nag-aalala at umatras ng takot. Talagang daring mong patayin ako. Sa 3 taon na ito, lagi kang nabubuntong hininga at nagbibingi-bingihan. At para sa kanila, parang aso kang nagtatrabaho. Pero ang natanggap mo ay walang katapusang pang-aapi. Itong aso. Ngayon ay ikaw naman ang kakagat sa 3 amo. May mga huling salita ka pa ba? Dahan-dahan kang lumalapit. Malamig ang tinig. Sumigaw si Wang Teng na may takot sa loob pero matapang ang mukha. Hindi ako naniniwala na aatakihin mo ako. Kung mamamatay ako ngayon, hindi ka rin mabubuhay bukas. Mayroon kang lakas. Hindi mo pa natatapos ang sinasabi. Isang talim ng espada ang biglang humagupit sa kanyang leg. Biglang lumaki ang mga mata ni Wang Teng. Diretso siyang bumagsak. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya makapaniwala. Talaga bang naglakas loob kang kumilos? Si Wang Long nakakabangon lang ay nakatitig sa eksenang ito. Halos mawalan na ng buhay ang kaluluwa sa takot. Matapos pumatay ng tao, muling nakatutok ang tingin mo sa kanya. Ang tanging naisip niya lang ay isang salita. Hindi na nag-isip pa, biglang sumugod. Nagsisi siya. Nagsisi siya na naging masyadong padalos-dalos. Hindi man lang nagdala ng mga tagapagbantay, biglang pumasok. Sayang, kakaalis lang niya ng wala pang 100 metro. Muli, isang talim ng espada ang tumama mula sa ibaba. Tumpak na pinabagsak siya.
Si Wang Long ay parang isang saranggolang naputol ang tali, na bumagsak mula sa himpapawid. Wala nang pag-asa. Ikalawang antas ng Xuanzai. Sa sandaling pinatay mo si Sansan, nararamdaman mong muling sumiklab ang lakas sa loob mo. At tuluyang nilampasan ang hadlang ng kalagayan. Sa wakas ay naiintindihan mo na. Ang demon tekniki na to, hindi talaga ito isang tamang paraan ng pag-aaral. Kaya nitong tahimik na, gamitin ang lakas ng kalaban. Lahat ay isip-sip. Gamitin sa sarili. Wala nang oras para magpasikat. Ang langit ay puno ng madilim na ulap. Rumbling ang kulog. Yung ilang malakas na enerhiya ay malapit na. Hindi ka nag-aatubili. Sumugod at agawin ang mga mahahalagang bagay sa mga magkapatid. At humarap sa bangin sa likuran. At tumalon. Ngunit ang gulo sa lugar ay nagsisimula pa lamang. 3 na sila. Mabilis, ipaalam sa nakatatanda. Talagang pinatay niya. Pinatay ang 2. Hindi umabot ng 5 minuto. Ang elder na si Sun Wuming ay pumutol sa espasyo at dumating. Nakita ang bangkay sa lupa. Ang mukha ay kulay bakal. Sino ang gumawa nito? Isang sigaw ng galit. Pinigil ang lahat. Isang disipulo ang nanginginig na sumagot. Yi Chen. Wuming nakakunot ang noo. Alam niya na ginugol mo ang 3 taon na puno ng paghihirap. Madalas kang sinisisi sa kasalanan ng iba. Hindi niya ayaw kitang tulungan. Kundi takot lang siya. Kapag pinasok niya ang usapin, mas lalo ka lang mapapadali ang kamatayan. Sa sandaling iyon, nagkulog at nagkidlat ang langit. Ilang matatandang nakasuot ng itim ang biglang lumitaw. Isang malamig na intensyon ng pagpatay ang biglang bumalot sa paligid. Naramdaman ni Sun Wuming ang isang kirot sa puso. Tapos na, ang mga dumating ay mga tagapangalaga ni Wang Long. Isang malupit at walang awa na mandirigmang nasa rurok ng ikalimang antas. Sa gitna ng tao, ang alipors ni Wang Teng ay nagmadaling tumakbo. At pinalaki pa ang nangyari kanina ng ikwento. Ang laki ng tapang niya. Papahirapan ko siyang mawala ng walang bakas. Galit na sigaw ni Li Taishan. Kung buhay, kailangang makita siya. Kung patay, kailangang makita ang bangkay. Ilang mga anino ang biglang nawala. Sinundan nila ang direksyon kung saan ka tumalon sa bangin. Kasabay nito, sa angkan ng Wang, natanggap ng kasalukuyang pinuno ng angkan, si Wang Batian, ang balita. Galit siyang pinagsabog ang mesa sa harap niya gamit ang isang palad. Yi Chen, walang alam na alipin. Nangahas siyang pumatay sa anak ko. Sumigaw siya ng buong lakas. Hanapin siya sa buong lungsod. Dakpin mo siya at ibalik sa akin. Gusto kong sirain siya gamit ang sariling kamay. Sa galit ng pinuno ng pamilya, nanginginig ang buong lungsod ng Qingyun. Naglatag ng malawak na bitag. Maingat na bumukas. Dumapo ang dilim ng gabi. Sa tabi ng lawa ng Qingyun. Sa ibabaw ng bangka ng mga bulaklak. Kanta at sayaw ang namamayani. Biglang pumasok ang mga taong nakasuot ng itim sa bangka. Nawasak nila ang lahat ng kasiyahan. Paumanhin. Kami ay sumusunod sa utos ng aming Panginoon upang hanapin ang salarin. Pasensya na, sabi ng matandang pinuno ng may seryosong tono. Agad na nagalit ang mga binatang naroon sa barko. Ano ka ba? Bakit mo kami pinapahina? Ginoong Ling. Talagang ikinalulungkot ko. 2 binata ng aming pamilya ang pinatay sa Taik Suset. Nagalit ng husto ang pinuno ng pamilya. Kami rin ay sumusunod lamang sa utos. Sa loob ng pribadong kwarto, 2 napakagandang babae ang nakatingin sa gulo sa labas. Isa sa kanila ay si Han Qingqiu. Anong nangyayari? Parang mga baliw na aso ang mga tao ng Wang family. Sino ang hinahanap niya? Hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Mas lalo pa siyang naiinis sa oras na ito. Yung best friend niya sa tabi, si Qian Duo, nakangiti ngunit nag-iisip. Sabi nila, 2 anak ng Wang ang pinatay. Gusto ni Wang Batian na hanapin ang salarin hanggang sa pinakailalim. Ganito ba ang balita? Naging interesado si Han Qingqiu. Huwag mo na siyang pansinin. Anak, si Qian Duo ay lumapit na nakikipagsismisan. Anong nangyari sa'yo ngayon? Simula nang bumalik ka mula sa pamilya hindi ka mapakali. Nakipag-away ka kay Wushua. Tumingin si Han Qingqiu sa kanya ng may inis. Parang gusto mong mag-away tayo. Hinihintay ko pa ang kasal ninyo para uminom. Ngumiti si Qian Duo. Pero nang makita ang malungkot na mukha ni Han Qingqiu, hindi niya napigilan ang pagtatanong. Matagal na nagdalawang isip. Ikinuwento ni Han Qingqiu ang nangyari sa bahay ninyo mula kanina. Kay Qian Duo. Pagkatapos pakinggan, ang bibig ni Qian Duo ay kayang isubo ang isang itlog. Wow! May isang malaking anak pa si Tioye. Bakit hindi ko ito alam dati? Ibig sabihin, yung tinatawag mong Yi Chen na kasintahan, kaka-recover lang. Parang nag-away sa pamilya. Tumakas mula sa bahay. Matapos linawin ni Qian Duo ang kanyang isip. Sobrang nagulat. Parang may konting paghanga sa'yo. Na naglakas loob na hamunin si Izan. Sa loob ng maraming taon, ikaw pa rin ang unang. Sandali lang. Biglang naisip ni Qian Duo ang isang mahalagang bagay. Ibig sabihin ba nito, ang tunay na nakatakda sa'yo na kasal? Hindi si Wushua, kundi si Yi Chen. Kaya pala si Han Qingqiu ay parang nawawala sa sarili. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang ideal na kasintahan. Bigla na lang naging ibang tao na hindi ko kilala. At isa pang inutil na walang kwenta. Sino ba ang makakatanggap ng ganitong pagkakaiba? Walang magawa si Han Qingqiu kaya tumango na lang.
Bakit hindi ka na lang magpakasal sa akin? Dadalahin kita palayo sa lahat. Nagbibiro si Qian Duo sa kanya. Patay ka na. Natuwa si Han Qingqiu. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Naging seryoso na naman si Qian Duo. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Sa tingin ko, yung taong nagangalang Gichen, matibay ang loob, hindi na siya babalik. Sabi niya mismo, hindi na siya anak ng pamilyang Ye. Kaya ang kasunduang iyon ay otomatikong napawalang bisa. Hindi na siya babalik. Hindi ko alam bakit. Ngunit nang marinig ko iyon, may kaunting kalungkutan sa puso ni Han Qingqiu. Habang siya ay naglalaban-laban sa sarili, may narinig na usapan mula sa ibaba. Narinig niyo na ba? Yung tao na pinapahanap ng Wang family. Parang ang pangalan. Ano nga ba? Yichen. Yung dalawang salitang iyon ay parang isang kulog na sumabog sa tahimik na silid. Biglang nagkatinginan sina Han Qingqiu at Qian Duo. Hindi pwede. Bulong ni Qian Duo. Kakatapos lang putulin ang ugnayan sa pamilyang Ye. Tapos agad pinatay ang anak ng pamilyang Wang. Hala! Sobrang tapang naman nito. Ano nang nangyayari? Bigla akong naisip na humanga sa kanya. Ngunit si Han Qingqiu ay walang mood magbiro. Sa puso niya, biglang nag-alala ng sobra. Ngayon sa lungsod ng Qingyun, walang nakakaalam ng iyong pagkakakilanlan. Kapag nahuli ka, walang pag-asa kang makakaligtas. Sumama ka sa akin, maghanap tayo ng tao. Agad siyang nagpasya. Hinawakan si Qian Duo at tumakbo palabas. Ilang minuto ang lumipas. Dalawang sinag ang bumaba sa harap ng pinto ng Mount Taik Suzong. Sino ang mga nandito? Ang mga tagabantay ng pinto ay matigas ang boses na nagbabantang. Si Qian Duo ang nauuna. Mumingiti ng matamis. Huwag kang kabahan, kuya. Nandito kami para magtanong ng kaunti. Ano ang gusto ninyong itanong? Ilang mga lalaking disipulo ay namula nang tawagin siya. Walang panahon si Han Qingqiu para sa mga paunang salita. Diretso na tayo sa punto. Nasaan si Yichen ngayon? Nagtinginan ang mga disipulo sa isa't isa. Nalilito ang mukha. Sa gitna ng gabi, paano magkakaroon ng dalawang napakagandang dalagang ganyan? Natahasang hinahanap ang inutil na si Yichen. Kailan ba naging ganito kabighani ang mundo? Isang kidlat ang sumabog sa ilalim mo. Ngunit para kang naglalakad lang sa likod bahay mo. Kumilos ang katawan mo. Madaling iwasan. Isang buong araw na, ikaw ay nagtatakbuhan ng walang tigil. Ang matinding sakit sa loob ay lalong lumilinaw. Napapabulalas ka ng isang mura. Pinapagana mo ang iyong galaw sa sukdulan. Nagpapatuloy sa takbuhan ng parang walang patutunguhan. Ngunit malinaw sa iyo. Grabe ang lagay ko ngayon. Matapos masuntok ni Wushu ang kanina, hindi pa rin gumaling ang sugat ko sa loob. Yung tanga ni Wang Teng, nagdala pa ng tao para hanapin ako. Ngayon, mas lalo pa akong hinahabol ni Titish, matandang yon, buong magdamag. Halos sumuko na ang katawan ko. Nalaman ko na nga ito. Sistema ng aso. Hindi ito ang panghuling buhay ng malaking demonyo. Ito ay malinaw na buhay ng isang asong walang tahanan. Habang tumatakbo ka ng galit, sumisigaw ka pa. Tumakbo buong magdamag. Matagal ka nang nawala ng direksyon. Sa likod ay si Li Taishan na nakikipagsapalaran ng todo. Sa gilid ay ang mga matandang elder ng Wang na nakapaligid. Kailangan mong tumakbo ng diretsyo. Walang ibang daan. Ang tanging swerte ay mabilis at magaan ang iyong galaw. Lahat ng lakas ay nakabukas. Kahit 10 sila, hindi ka nila mahahabol. Ngunit ang iyong espiritual na lakas ay naubos na. Ikaw ay nasa ikalawang antas ng Xuanzai. Kung magpapatuloy ito, sa huli, magiging isang trapo ka rin. Kapag nahuli ka na, hindi mo akalain ang magiging kahihinatnan. Pinatay mo ang dalawang anak ni Wang Batiantian. Diretso niyang pinapawalang sala ang kanya. Mas matindi pa sa langit ang galit na ito. Kung mapunta ito sa kanyang kamay, tiyak na hindi makaligtas, hindi rin makamatay. Bahala na. Pinipilit ninyo ako. Sa gitna ng desperasyon, hindi mo na iniisip ang iba pa. Bigla kang kumuha ng isang mangkok. Puno ito ng sariwang dugo. Dugo ni Wang Teng. Pinipigilan ang amoy na iyon. Itinaas mo ang ulo at ininom ng isang higop. Sa isang iglap, agad na naging pula ang mga mata mo. Ang lakas sa loob mo ay parang bulkan na sumabog. Ganap na naggangalit, Blood Demon. Naitawag ang talento. Ang iyong lakas ay tumaas ng ilang ulit. Biglang sumabog ang iyong hininga. Naabot nito ang nakakatakot na ika-4 na antas, ikatlong uri. Napailing ka at mumiti. Noong oras na iyon, isang bigla ang ideya lang ito. Hindi mo inasahan na ang dugo na ito ay talagang magpapagana ng iyong talento. Sa sandaling iyon, ang aura sa iyong katawan ay ganap na nagbago. Parang isang tunay na Diyos ng demonyo ang bumaba. Isang ikiling para iwasan ang isa pang kidlat na bumagsak. Bigla kang huminto sa paglakad, at niyakap ng baliktad ang kamay, na para bang lumitaw ang espada mula sa wala. Sa sandaling iyon, si Li Taishan na palaging sumusunod ay biglang nagpreno, at nagduda habang nakatingin sa iyo na huminto sa harapan niya. Biglang kumibot ang puso. Paano ito posible? Paano biglang tumaas ng ganito kalaki ang lakas ng batang ito? Mahigpit niyang hinawakan ang espada mo. Biglang lumiit ang mga pupil. Iyon ay isang makalangit na espada, ang bagay na pinapangarap ng lahat. Sa buong buhay niya, narinig lang niya ito sa mga lumang aklat.
Hindi niya kailanman nakita ng personal. Lubos siyang naguluhan. Hindi ba't sinabi mong isa kang ordinaryong tao lang na walang silbi? Paano pwedeng meron ganitong napakabong na kasangkapan? Mga chismis lang yan. Hindi pwedeng totoo. Agad na binawi ni Li Taishan ang kanyang sariling ideya. Ganito kalaking antas ng makalangit na kagamitan. Kahit ang mga super na angkan ay maaaring wala pang isa. Paano ito maibibigay sa isang nakababatang henerasyon? Tiyak na napakaswerte ng batang ito. Saan niya ito nakuha? Siguradong ganun nga. Naisip niya ito. Biglang sumiklab sa mga mata ni Li Taishan ang hayagang kasakiman. Nakita niya ang espada sa kamay mo. Tumaas ang puot sa kanya. Sumigaw siya ng matindi. Yi Chen, nagawa mo ang isang napakalaking krimen. Kahit saan ka magtago, hindi ka makakaiwas sa kamatayan. Kung susuko ka ng maayos, maaaring bigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Diretso kang sumagot. Puno ng kabaliwan ang boses. Matanda na't walang kamatayan. Kung may lakas ka, subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo akong talunin. Isang mangkok ng dugo ang pumasok. Ngayon, pakiramdam mo'y napakalakas mo. Ang espada sa loob mo'y umaalon. Ang unang galaw ng isang talo, isang espada na nagbukas ng langit. Ngayon lang talaga ito tuluyang naunawaan. Sa halip na takasan ng palihim, mas mabuting labanan ng buong tapang. Patayin ang matandang ito. Baka lalo pang umunlad ang iyong kakayahan. Hindi ka pinahimasukan ng kapangyarihan. Kahit pa may biyaya ng talento, may malaking agwat pa rin kayo ni siya. Ibig sabihin yan, para kang naghahanap ng kamatayan. Sa sibat na ito, dapat buong buo ang ibibigay mo. Walang naiwan na pwedeng gamitin pang depensa. Kapag nakita niya ang kahinaan mo, sa labanan ng pag-ubos lang, mapapatay ka niya ng buhay. Huwag mo nang banggitin na may iba pang mga taga-royal na papalapit pa. Dapat mabilis ang tapusin. Haha, matandang tao. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Tumawa ka ng malakas. Isang malakas na espiritu ng katuwiran ang sumabog pataas. Sa nagulat na tingin ni Li Taishan, dugong buwan na espada. Lumabas na ang espada. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin at panahon. Baligtad ang mundo. Isang puwersa ng espada na parang magwawasak sa langit at lupa. Para bang mula sa kalangitan sa kaitaasan. Biglang bumaba patungo sa mundo. Nagpipigil ang mga mata ni Li Taishan na parang pinipis na ang pin na karayom. Sa kanyang mukha, unang lumabas ang takot. Ano itong teknik ng espada? Napakalakas nito, nakakatakot. Ang lakas nito, mas malakas pa ito ng hindi mabilang na beses kaysa sa mga teknik ng espada ng kanilang pamilya. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay lalong nag-aalab. Kapag napatay kita, lahat ng ito ay magiging kanya. Bata, kung talagang gusto mong mamatay, tutulungan kitang matupad iyon. Sa isang kisap, sumabog ang kidlat. Ang nakakatakot na presyon ng kapangyarihan ng 5 antas ay bumagsak sa iyo na parang bundok at dagat. Napahinto ang iyong paghinga. Ngunit ang espada ay naihugot na. Walang balikan pa. CJ, gamitin mo ang buong lakas mo. Isang tabak na hiwa. Parang napilas ang langit ng 100 metrong hiwa. Ang malakas na enerhiya ng tabak ay bumagsak. Ang malakas na pagsabog ay yumanig sa loob ng 10 milyang paligid. Napilas pati ang hangin. Nang totoong hinarap ni Li Taishan ang tabak na ito, nalaman niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Poof! Sa kanyang hindi makapaniwalang tingin, ang enerhiya ng tabak ay winasak ang kanyang proteksyon na espiritu. At matindi itong tumama sa kanyang braso. Pinanood niya ang braso na kasama niya ng ilang daang taon na itinaas sa langit. Isang matinding sigaw ng puot ang umalinggaw sa disyertong ito. Papapatayin kita. Tuluyan na siyang nabaliw. Siksik ang kidlat mula sa langit na nagngangalit. Nangangakong durugin ka hanggang sa maging pulbos. Agad mong pinabilis ang iyong galaw sa sukdulan. Sa gitna ng masikip na kidlat, mabilis kang umiwas. Ito na ba ang kapangyarihan ng isang talim na pumuksa sa langit? Nagtaka ka sa iyong puso. Masyado pa akong mahina. Kung mas malakas pa ako ng ilang antas. Isang suntok lang, matatapos ko na siya. Sa oras na iyon, bigla kang nagkaroon ng liwanag sa harap ng mata. At muling nakamit ang tagumpay. Pagkatapos putulin ang braso ni Li Taishan, agad na inilunsad ang siktang demonyong teknik. Inubos ang enerhiya ng kalaban. Di nagtagal, bumaba ang antas ng iyong cultivation. Nakapunta ka na sa Xuan Sai Tier 3. Di nagtagal ang saya ng pag-angat ng iyong cultivation. Yung isang saksak, ninakaw pa ang huling piraso ng espiritu sa loob mo. Nararamdaman mong papalapit ang paligid na enerhiya. Wala nang takbuhan. Isang tingin ka sa likod sa bangin na walang katapusan. Walang pag-aalinlangan. Tumalon ka ng buong tapang. Sa sandaling bumagsak ka sa kailaliman, may ilang mga anino ang lumitaw sa gilid ng bangin. Lahat sila ay mga tao ng pamilyang Wang. Bumaba na. Gusto mo bang mamatay? Iyan ang tinaguri ang lugar na bawal sa buhay, ang libingan ng libong multo. Maraming malalupit na espiritu sa ilalim. Puno ng masamang enerhiya. Huwag nang isama kami. Kahit ang mga pinakamalalakas sa ika-9 na antas ay hindi basta-basta pumapasok doon. Babalik ka na lang ba ng ganito? Paano mo ipapaliwanag iyon sa pinuno ng angkan? Maraming tao ang nag-uusap. Walang sinuman ang naglakas loob na magdesisyon. Si Li Taishan na may putol na braso ay matinding nakatingin sa kailaliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikasyon. Sa kanyang kalooban ay may matinding laban. Parang gumawa siya ng isang mahirap na desisyon. Bababaan ko siya.
Sabi niya sa lahat, nando kayo sa taas, nagbabantay. Naglagay ng bitag, naglatag ng padel. Kahit na kailangang maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Gusto ko pa rin siyang mahuli. Nagulat ang lahat. Wala kang takot. Diyan ay ang puso ng mga multo. Tumingin si Lita Ishan na parang mailiwanag. Mukha siyang sumusugal. Ano naman kung ganoon? Ngayon man ay parang pusit sa pugad ng tigre. Gusto ko pa ring subukan siya. Nang matapos magsalita, naging isang kidlat siya at nawala sa ulap ng kailaliman. Nabaliw na siya. Ilang daang espiritu lang sa isang buwan. Anong klaseng buhay yan? Ang natitirang ilan ay nagmumurmura. Nagsimulang maglatag ng mga mahikal na bilog sa pasukan ng bangin. Kasabay nito, sa loob ng libingan ng libong multo, puno ng matinding pag-iyak ang paligid. Ang nakakapanakit na lamig ay nagpapatigil sa iyo na manginig. Hinawakan mo ang masakit na dibdib. Nagkakandara pang tumawid sa mga bitak ng bangin. Pagpasok dito, ganap na na-block ang iyong espiritu. Hindi mo na matukoy ang paligid. At hindi mo alam kung may mga sumusunod sa likod. Malaki ang pagdududa ko na niloloko mo ako. Hindi mo mapigilan na muling magmura. Bakit ang iba, kapag tumawid, ay tila nagiging matagumpay? Nagmamalaki at pinapahiya. Bakit ako ang napag-iwanan? At naging parang aso ng mga nawalan. Daan ng Diyos ng demonyo. Mahirap at mahaba. Maliit na hamon. Walang iba kundi ilang pagsubok lamang. Kaya mo yan malalampasan. Hihi! Tama nga naman. Napangiti ka ng mapait. Nagsisisi ka ba? Nangyari na. Kaysa maging duwag buong buhay, mas pipiliin mong maging bayani kahit sandali lang. Ang tanging alalahanin ko ngayon, ay baka hindi ka mahanap ng Wang family. Baka magalit pa ang mga kaibigan mo. Sa mundong ito, mas madali pa nga nilang pumatay ng isang ordinaryong tao, kaysa pumatay ng isang langgam. Pero sa ngayon, hindi mo man lang mapapansin ang sarili mo. Kuweba ng mga multo, napakalakas ng masamang hangin. Bigla kang huminto. Napansin mo ang isang kakaibang pakiramdam. Bakit hindi ako naapektuhan ng masamang hangin? Sa halip, nakaramdam ako ng ginhawa. Maingat mong tinitingnan ang walang katapusang kailaliman nito. Naalala mo ba na nabasa mo ito sa aklat ng banal na lupa? Dito ay ang libingan ng kaguluhan mula sa panahon ng sinaunang mga Diyos. Dito inilibing ang mga nilalang na namatay sa malaking kapahamakan ng sinaunang mga Diyos. Napakalakas ng kanilang sama ng loob. Kaya tinawag itong lugar na ipinagbabawal para sa buhay. Ngunit ang masamang enerhiya na sobrang nakakaapekto sa kaluluwa. Parang ganap kang immune dito. Hindi kaya ay likha ng blood shura o kaya ay ang demon teknike ng pagkain ng langit. Hindi mo maintindihan kahit anong pilit mo. O baka naman, dahil isa kang demonyo mismo. Para sa'yo, ang mga aura ng kamatayan na ito. Hindi lang walang masama, kundi pampaboost pa nga. Hatch, hindi pwede. Baka mahabol pa yung matandang yun. Kailangan munang humanap ng lugar para magpagaling. Humingi ka ulit ng malakas na ubo. Magpatuloy sa mahirap na paglakad. Isang malamig na puot ng kamatayan ang nakapako sa iyo mula sa mga bitak sa bangin. Anong bagay? Biglang kang napalingon. At sa dilim, may mga pulang-pulang mata na nakatitig ng matalim sa iyo. Isang peres. 100. 1,000. Hiss. Huminga ka ng malalim ng malamig. Biglang sumabog ang anit. Tumakbo. Lahat ng balahibo sa katawan ay tumayo. Saan ka pa magtatagal? Lumingon at tumakbo. Mas mabilis pa kaysa kanina nang tumakas. Hihi! Mula sa likuran, umabot ang mga malulungkot na tawa ng mga patay. Nakapagpataas ng balahibo mo. Nagpatakbo ka ng ilang dekada. Sumugod ka sa isang makipot na bitak. Napakaiksi ng daan. Sapat lang para makadaan. Pagkatapos ay naglakad ng ilang dekada. Biglang nagbukas ang paligid. Isang lihim na paraiso ang sumulpot sa iyong harapan. Dito, bagamat madilim, ay may ibang mundo. At sa kailaliman ng lunggaanin, isang sulyap mo ay makikita ang ilang kakaibang halaman. 9 na dahon ng lingsi, damo ng kaluluwa, isang alaala ang sumiklab sa iyong isipan mula sa mga tala ng taas na mahika. Ito ang 2 pangunahing lason para sa paggawa ng isang malakas na alak ng mahika. Nang makita mong puno ng libo-libong halamang 9 na dahon na lingsi at damong sumisipsip ng kaluluwa ang buong yungib, hindi mo na mapigilan ang sarili. Grabe! Kung gagamitin mo ito para gumawa ng alak, tiyak na maaayos mo ang kabuhayan mo sa natitirang buhay mo. Sa pagkakataong iyon, may malakas na tunog na nanggaling sa makitid na siwang na pinasukan mo. Lumamig ang iyong mga mata. Hawak ang espada ng Diyos sa likod. Napakaraming patay na kaluluwa. Sayang naman kung hindi ito magagamit ng maayos. Talagang sayang. May malamig na ngiti sa iyong labi. Naalala ko, mukhang mayroong isang bagay na tinatawag na bandila ng pagtawag sa mga kaluluwa sa ganitong mundo. Hihi! Ang taas ng aking antas. Kailangan kong magkaroon ng isa. Kagiliw-giliw na. Sa taisyang mojing, may tamang paraan ng paggawa. Hihi! Isang sigaw. Isang patay na espiritu ang sumilip mula sa puwang. Hindi pa nito nakikita ang sitwasyon. Isang espada ng Diyos ang bumagsak sa kanyang noo. Boom! Agad nitong hinati siya sa 2. At sa sandaling iyon ng pagputol ng espada, napansin mo ang kakaiba. Ang makapangyarihang enerhiya sa iyong katawan ay tila ang kalaban ng grupong ito ng masasamang nilalang.
At, ang iyong pantas ng pagkain ng langit, ay may kapangyarihang supilin sila sa antas ng kaluluwa. Ang mas ikinatuwa mo pa, ay ang dati mong naubos na espiritu, ay muling nabuhay nang pumatay ka sa nilalang na ito, at nagkaroon ng bahagyang pagbalik. Sa iyong hawak na espadang buwan ng dugo, parang isang espada na kumain ng dugo. Nangungulimbat ng kanilang lakas ng sabay-sabay. Haha, CJ, lalong nagiging kawili-wili. Umiti ka. Hindi ito isang lugar na bawal sa buhay. Ito ay ang iyong eksklusibong banal na lugar ng pagsasanay. Hindi ka na nagtago. Hawak ang dugo ng buwan na tabak, diretsong umatake. Kapag sumabog ang purong diwa ng katarungan sa iyo, lahat ng mga patay ay naguluhan. Nabaliw ang taong ito. Nagtangkang lumapit sa atin. Patayin siya. Sangkaterbang mga patay ang sumisigaw at umaatake sa iyo. Ngunit sa 1 metro lang mula sa iyo, ay hinadlangan ng isang di nakikitang enerhiyang kalasag. Pinoprotektahan ng makapangyarihang katarungan ang katawan. Ito ang kalasag na dala ng pagsalakay ng demonyo sa langit sa 2 antas. Sa makitid na daanan, sinimulan mo ang isang mabangis na pagpatay. Lalong naging baliw ang iyong pagpatay. At mabilis ding lumago ang iyong lakas. Ang iyong kakayahan ay direktang tumaas sa 5th rank ng Xuanzi. Nabuwag ang 2 antas. Pakiramdam mo ay mas gumaling pa ang iyong kasanayan sa espada. Ngayon, kapag nakaharap mo si Lita Eshan, kahit hindi ka umaasa sa iyong talento sa Bloodthirst, may tiwala ka na kaya mong makipaglaban sa kanya. Sa talento mong Bloodthirst, habang ikaw ay nagsisigawa ng mas maraming pagpatay. Habang nag-iisip, hindi naman pwedeng sa tuwing lalaban ay dumudugo muna ako ng 3 kilo. O kaya ay umiinom ng dugo ng hayop sa harap ng lahat. Nakakainis naman. Akala pa ng iba na isa akong kakaibang demonyo. Bigla, ay kumislap ang iyong mga mata. Sandali lang. Naiintindihan ko na. Maaari akong gumawa ng alak. Ihalo ang dugo ng hayop sa alak. Kapag nag-aaway, diretsyo na lang itong inumin. Social pa. Malakas pa ang epekto. At pwede pang kumita. Nabigla ka sa sarili mong henyo na ideya. Sige, gawin na natin. May mga materyales na dito na. Kailangan lang mapatunayang kaya itong gawin. Patunay na posible. Malaki ang magiging kinabukasan nito. Pero, saan hahanapin ang dugo ng hayop? May bagong problema na namuo. Naubos na ang dugo ni Wang Teng. Hindi naman pwedeng sa sarili mo, di ba? Mukhang medyo sobrang baliw na ito. Kailangan mo pang pag-isipan ito ng mabuti. Sa oras na ito, ilang milya ang layo mo. Si Lita Eshan ay nahihirapang maglakad sa madilim na lagusan. Sumpa, nandyan lang ang presensya ng batang ito. Bakit hindi pa rin siya nahahanap? Nanghihina siya. Kailangan niyang labanan ang kasamaan. At mag-ingat sa mga patay na sumasalakay. Dagdag pa ang matinding sakit ng kanyang naipit na braso. Halos siya nanghihina na. Kailangan ko siyang mahuli. Basta mahuli ko lang siya. Ang espada ng Diyos ay akin na. Isipin mo lang ang espada ng Diyos sa iyong kamay. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ay lumampas sa lahat. Basta't makuha ito. Sa hinaharap, siya na ang masusunod. Ang panganib na ito ay sulit subukan. Lumipas na ang kalahating oras. Sa wakas ay nasundan niya ang iyong amoy. At dumating sa labas ng yungib kung saan ka naroroon. Paano magkakaroon ng isang paraiso sa loob ng yungib dito? Natuwa siya sa kanyang puso. Dapat may kakaibang kayamanan sa lugar na ito. Ngayong araw ay swerte na si Lita Eshan. Hindi pa siya nakapagdiwang. Dahil napigilan siya ng libo-libong mga patay na espiritu sa bunganga ng yungib. Parang nararamdaman niya ang kanyang amoy. Biglang silang lahat ay humarap ng sabay-sabay. Ang kanilang mga mata ay pula ang dugo. Sandaling tinutukan nila siya. Umiwas si Lita Eshan at uminom ng laway. Di niya mapigilan na mapalunok. Siyempre, hindi mo alam. Habang nagsusumamo kang mabuhay, ang iyong pangalan ay nagdulot ng malalaking alon sa lungsod ng Qingyun. Kasabay nito, sa mansyon ng pamilya Wang. Wang Basyan, nasaan ang aking anak? Ang tinig ng iyong ina, si Suwan King, ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay bumagsak sa malaking bulwagan ng pamilya Wang. Nabigla si Wang Basyan. Hindi niya sinasadyang inisip na si Yi Wushuang ang tinutukoy. Ang batang henyo na hindi niya karapat dapat tingnan kahit pataas. Ang puwersa sa likod ni Yi Wushuang ay sapat na para durugin siya ng 100 beses. Reyna, saan mo nakuha ang sinabi mo? Si Ginoong Yi Wushuang ay mula sa marangal na angkan. Huwag ka nang magpanggap. Ganap na sumabog ang galit ng iyong ina. 3 araw na. Tamang 3 araw. Wala kang balita. Sa tuwing naiisip niyang maaari kang nagdurusa sa labas, parang sinaksak ang puso niya. Kung may mangyaring masama sa aking anak, pagsasama-samahin ko ang buong pamilya mo sa libingan. Nang lumabas ang salitang ito, naging magulo ang buong lugar. Talagang anak siya ni Ichen. Hindi ba't galing siya sa mga magsasaka? May magandang palabas na tayo. Nakatagpo ng matigas na kalaban ang pamilyang Wang. Talagang nakaka-impluwensya siya sa loob ng ilang araw. Hindi niya inakala na siya pala ang susubaybayan at papatayin ang anak ni Prinsipe Zennan. Ang mga usap-usapan ay dumaloy na parang alon.
Agad na nabasa ng malamig na pawis ni Wang Batian ang kanyang likod. Wala siyang pagdududa. Ang dambuhalang nilalang sa likod ng iyong ina na mas nakakatakot kaysa kay Yizhan, ang iyong ama. Talagang kaya nitong gawing ilog ng dugo ang buong lungsod ng Qingyun. Ang sakit ng pagkawala ng anak sa kanyang isipan ay nawala na. Ngayon, natitira na lang ang isang kaisipan. Paano ka mabubuhay? Kung wala ang anak mo, pwedeng magkaanak ulit. Kung mawala ang angkan ng Wang, lulubog sa limot ang daang taong pagsisikap nila. Nangako ako na hindi ko pa nakikita ang anak ninyo. Nangangatog siya habang nagdedebate. Nanginginig ang nanay mo sa galit. Nais mong magsalita pa sana. Ngunit, wala nang pasensya si Yizhan, ang ama mo. Biglang siyang naglaho. Parang multo, biglang lumitaw sa harap ni Wang Batiang. Hinampas ang dibdib niya. Kailangang mabilis. Kung mag-aatubili ka pa ng 1 minuto, delikado ka. Mas lalo lang siyang nagdurusa. Kalokohan. Ang pinakawalang silbing bagay. Lumipad si Wang Batian na parang sirang sako. Bumagsak sa lupa. Nagawa ng malaking hukay. Nagsipol siya ng dugo. Ang naramdaman niya ay ang walang pag-asa na agwat. Pagpapakatao sa ika-7 antas. Sa harap ng iyong ama, wala kang pagkakataon na makapag-react. Ang boses ng iyong ama ay walang emosyon. Ngayon, umalis na kayong lahat mula sa Wang family. Anak ko, Yi Chen, kung may kahit kaunting pagkakamali, siya ay huminto sandali. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng mga maharlikang pamilya na nanonood. Lahat ay nanginig sa puso. Isang pakiramdam ng kamatayan ang bumalot. Pinapahamak ko ang buong lungsod ng Qingyun. Mahigit 300,000 buhay. Bilang handog para sa aking anak. Lahat ng tao tahimik. Pagkatapos ay ganap na takot. Grabe. Wala akong kinalaman dito. Nanood lang ako ng palabas. Tapos na. Ngayon, hindi na tayo makakatakas. May problema ang anak mo. Ilahin mo kami. Ang galing mo. Lahat ng mga kilalang pamilya ay nababaliw. Ito ang gulo ng Wang. Bakit sila ang dapat magbayad? Mga apelyidong Wang. Maghintay ka sa akin. Sa isang atik, isang matandang nakaabo na diretsong sumumpa. Nagmumura habang umaakyat ng mabilis. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka at humanap ng tao. Walang sinuman ang aatras. Dahil ang tatay mo. Talagang kaya niyang gawin. Nang lumabas ang pangalang Yi Chen mula sa bibig ng tatay mo, naramdaman ni Wang Batian na parang naubos ang lahat ng lakas niya. Ye, hindi. May mga tao siyang ipinadala para alamin ito ng mabuti. Isa ka lang anak ng magsasaka. Paano ka biglang naging tagapagmana ng prinsipe ng Zennan? Kung alam lang niya ito noon, bibigyan kita ng 100 tapang. Kung sasaktan mo ang anak niya sa gitna ng kalsada, ibibigay pa niya sa iyo ang kutsilyo. Napuno siya ng pagsisisi at takot. Kakatanggap lang niya ng mga pinakamahusay na mandirigma ng kanyang angkan para habulin ka. Ngayon, hindi na niya makansela ang mga utos. Hindi. May pagkakataon pa. Biglang naalala niya ang balitang kamakailan lang niya natanggap. Tumaob ka sa Wangiku. Kalagayan ng buhay at kamatayan di pa alam. Basta't di mo nakitang bangkay. Ibig sabihin buhay ka pa. Mabilis, pumunta ka agad sa Wangiku. Sabihin mo kay Litaeshan at sa kanila. Itigil ang pagsunod. Ibalik mo sa akin ang tao. Nahuli niya ang isang matanda. Halos sigaw niya ito. Pagbanggit ng Wangiku, lahat ay napanginig. Kung mahulog ka roon, may pag-asa pa. Babayaran kita sa huli. Ang mga makapangyarihang pamilya na nag-aalangan ay hindi na makapagpigil. Sila'y nagmadaling tumakbo palabas ng lungsod na parang mga baliw. Kung maghihintay ka ng 1 segundo pa, maaaring wala ka na talaga. Sa oras na iyon, lahat sila'y mapapahamak. Sa loob ng ilang sandali, 100,000 mga cultivator ang sabay-sabay na umalis ng lungsod. Ang tanawin, hindi nakita sa Qingyun City sa loob ng 10,000 taon. Sa sulok ng tao, halos mabiyak ang likod ng ngipin ni Chen Xiaoyu. Akala ko pareho lang siya nating mga dukha. Pero sa huli, siya pala ang pinakamayamang binata sa lugar na ito. 20 taon. Hindi niya kailanman naisip. Mga kapatid na nagkasama mula pagkabata ay ang prinsipe ng Zennan. Nang siya at si Liu Sandao ay handang tumakas. 2 napakagandang babae ang humarang sa kanila. 2 diwata. Ano ang kailangan ninyo? Si Chen Xiaoyu ay karaniwang nagsimula ng makulit na usapan. Walang masyadong usapan. Si Han Qingqiu ay may malamig na mukha. Direktang inilagay ang malamig na espada sa kanyang lip. Pinakamalapit ka kay Chen. Sabihin mo sa akin. Saan siya malamang napupunta? Lungsod ng Ulap at Ambon. Posibleng pumunta siya sa lungsod ng Ulap at Ambon. Agad na reaksyon ni Chen Xiaoyu. Walang pag-aalinlangan na ibinenta ka. Biyaya ng Diyosa. Noon, nag-inuman tayo at nagyayabang. Sabi natin kapag mayaman na tayo, pupunta tayo sa Union City. Dahil doon, maraming magaganda. Mas malamig na ang lamig sa katawan ni Han Qingqiu. Ilang oras na ang nakalipas. Daanan ng mga demonyo. Sa itaas ng kailaliman. Dami ng tao. Siksikan. Parang nagluluto ng dumplings. Ang mga patay na kaluluwa na nakatambay sa ilalim ng kailaliman ay naguguluhan. Anong nangyayari ngayon? May demolition sa mundo ng mga buhay. Lahat sila inilipat na sa ilalim ng lupa. Sabi, nasaan na yung batang lalaki na nahulog 3 araw na ang nakakaraan?
Isang matandang tagapagsaliksik ang humuli ng isang patay na espiritu. Galit na tanong ng tanong. Hindi makasagot ang espiritu. Bumubuka ang bibig at kakain. Kapatid na Ki, bakit ka pa makikipag-usap dito? Dumating ang isa pang matanda. Pinatay ng isang palad ang patay na espiritu. Sobrang lakas ng masamang enerhiya dito. Hindi na namin kaya pang bumaba. Hinanap namin sa loob ng 100 milya. Walang bakas ng iyong presensya. Sa oras na iyon, 2 anino ang pumutol sa hukbo ng mga multo, na mabilis na paparoon. Ikaw ang tatay mo, at ang nanay mo rin, si Suwan King. Sa sandaling ito, si Suwan King, wala na ang dati niyang kabaitan. Naglalabas ng matinding put, parang isang talim na humugot mula sa kaluban. Isang matandang pinuno ng Wang na tinatawag na Sun ay hindi naintindihan ang sitwasyon, at tumakbo pa rito para magyabang. Puno ng angkan, bakit kayo mismo ang dumating? Huwag mag-alala, nakapaglatag na ako ng bitat. Kahit anong gawin ng batang iyon basta't lumabas siya. Wala nang pag-asa na mabubuhay. Kakatapos lang magsalita, binato siya ni Wang Batiang ng isang palad, tinulak palabas. Halos magwala na siya sa galit, ipagbigay alam sa lahat. Itigil ang paghahanap at paghabol. Hanapin mo siya at ibalik dito. Kung hindi mahahanap, unang ibibigay ko kayo bilang handog sa langit. Bigla, may ilang tao na lumipad mula sa kailaliman, na may dalang isang bangkay na natira na lamang ang mga buto. Nakita ng iyong ina na si Suwan King ang jade pendant na nakasabit sa mga buto. Nawala ang kanyang paningin. Halos mawala ng malay. Iyon ang tanging alaala na iniwan niya sa iyo noong mga panahong iyon. Anak ko, totally siyang nag-crash. Patay. Patay na. Biglang nanig ang mga nerbiyos ng lahat ng naroroon. Umupo si Wang Batian ng bigla sa sahig. Maputla ang mukha. Tapos na. Langit. Ang galit ng iyong ama ay yumanig sa siyam na langit. Nagtipon ang mga ulap sa kalangitan. Ang anyo ng kanyang banal na katawan ay bumalot sa langit at lupa. Ang nakakatakot na presensya ay nagpahirap sa lahat na huminga. Talagang sisirain niya ang lungsod. Ihingin ko ang dugo mo bilang kabayaran. Sa isang napakadelikadong sandali, isang matandang miyembro ng pamilya Wang ang biglang tumuro sa bangkay, na nagtataka at sumigaw. Hindi ba't ito ang damit ni Li Taishan? Isang pangungusap, ang huminto sa nalalapit na pagpatay. Parang nakakita si Wang Batian ng pag-asa, na nagmamadaling lumapit. Si Li Taishan. Ginoo, tingnan ninyo. Ang buto ay higit sa 100 taon na. Paano maaaring anak ninyo ito? Buhay pa siya. Biglang itinaas ng iyong ina ang kanyang ulo. Lumapit at tiningnan ng mabuti. Ang tahimik na puso ay biglang nabuhay. Hindi ito si Chenner. Buhay pa siya. Hindi na siya makapaghintay. Parang nababaliw. Diretsong pumasok sa yungib ng libong multo. Natakot ang tatay mo na mapanganib siya. Malamig niyang iniwan ang sinabi, mas mabuti pang ipanalangin mong ligtas ang anak ko. Sumunod din siyang pumasok. At sa sandaling ito, sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng Ibais, nakaupo ka na nakapikit sa lupa. Mukhang madilim ang mukha mo. Parang nagliliyab ang dugo sa buong katawan mo. Ito ang mga dugo na naiwan mo pagkatapos ng laban. Nang pumasok ang tatay at nanay mo, si Ian. Ito ang kanilang nakita. Ito ang amoy ni Chen. Isang tagapagbantay ang nasasabik na nagsabi. Nakita ng iyong ina ang pira-pirasong pendant sa lupa. Nanginig muli ang kanyang puso. Ang tingin ng iyong ama ay matatag na nakafocus sa usok na lumalabas mula sa burner sa gitna ng yungib. Lumapit siya, yumuko at naamoy. Ang kanyang ekspresyon, biglang na madilim ang mukha. Ito ay lason. Kasabay nito, sa bundok ng malaking nyebe ng Baili, isang walang katapusang puting nyebe. Ang nagpapadilim sa lugar na ito, nagiging tigang at tahimik. Nakatayo ka mag-isa sa tuktok ng mga bundok. Haharap sa malamig na hangin na tumatago sa buto. Tumingala sa kalangitan, pakiramdam ng nakaligtas sa trahedya. Nagbigay sa iyo ng bagong pag-unawa sa mundong ito. 100 taon ng buhay. Parang isang araw lang. Tunay na maliit lang tayo sa dagat ng Sansinuko. Hindi mo maiwasang huminga ng malalim. Ang mga malalawak na alon na dati nabasa mo lang sa libro. Ngayon naramdaman mo na mismo. Ang landas ng pagsasanay sa pagkaka-immortal. Bawat hakbang ay tila nakatapak sa talim ng kutsilyo. Kapag nagkamali ka lang, ay walang pag-asa pang makabangon. Libu-libong tao ang nagsusumikap para sa ilusyon ng walang hanggang buhay, na parang nag-aagawan sa daan. Ang mga pait at hirap na dinaranas nila. Sino ang makakaintindi? Ngunit, nabuhay ka. Sa ganitong halos walang pag-asa na sitwasyon, nakuha mo pa ring iligtas ang iyong buhay. Siyempre, hindi pa talaga natatapos ang krisis. Pinatay mo ang 2 mahal na anak ni Wang Batian. Kahit ang pagtapak gamit ang daliri ng paa, alam mo na. Yung matandang yon, hindi ka palalampasin. Bago ka magkaroon ng ganap na kakayahang magligtas sa sarili. Sa lungsod ng King Yun, hindi ka na talaga makakabalik. Biglang umubo ka ng 2 beses. Naantala ang sugat sa loob ng pusod ng mga multo. Yung dambuhalang ahas na iyon ay tumingin lang sa iyo. Halos mapasalungat ang daloy ng dugo mo. At mamatay ka sa pagsabog ng katawan. Kung hindi dahil sa isang matandang nilalang na dumaan at pinilit itong umatras gamit ang isang espada.
Marahil ay naging dumi ka na ng ahas ngayon. Mahina pa rin ang katawan mo. Umupo ka ng cross-leg at nagpahinga sa gilid ng bangin ng isang oras. Unti-unting dumidilim ang paligid. Nagsimula nang bumagsak ang mga snowflake. Habang tinitingnan ang kahanga-hangang tanawin ng nyebe, mahigpit mong pinigil ang iyong kamao. Ang ganda ng lupain na ito. Paano ako madaling mamamatay? Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa naabot ang aking layunin. Kung ganito na lang ang mangyayari, parang naglakbay na ako sa ibang mundo. Pagkatapos magpakakalmado, nagsimula kang magplano ng susunod na hakbang. Ang Kinyon City na hindi na maibabalik. Sa lawak ng mundo, saan pa ako pupunta? Magbigay ka ng suhestyon. Nagpapanggap na sira ang sistema. Kailangan pa rin niyang umasa sa sarili. Biglang, may isang pangalan ng lugar na pumasok sa isip mo. Cloud Mist City. Noon pa man, ikaw at si Chen Xiaoyu. Kasama si Liu Sandao, ang dalawang matalik na kaibigan, nang lasing kayo. Ang pangakong binitiwan mo sa pangutya. Kapag mayaman na tayo sa hinaharap, kailangan nating magtayo ng sarili nating restaurant sa Cloud Mist City. Halos ito na ang naging pinakamatinding pangarap ng nakaraan. Alak, bigla mong pinukpok ang hita mo. Doon mo naalala. Sa loob ng Cave of 10,000 Ghosts. Gumamit ka ng daan-daang uri ng nakalalasong halamang gamot at ng sarili mong dugo para makagawa ng isang natatanging malakas na alak sa buong mundo. Kung ibebenta mo ito sa Cloud Mist City, tiyak na mabebenta ito ng mabilis. Ang tawag sa inuming iyon ay 1,000 Days Strong. Pakinggan mo lang, nakakapanindig balahibo. Dati kang lihim na nakatikim ng kaunti. At bigla ang tumaas ang iyong antas ng pagsasanay. Nagpasya kang gawing huling sandata ito para sa buhay. Sa oras ng panganib, iinom ka ng isang hitik. Mapapagana ang talento ng dugo at asura. Tiyak na makakagawa ka ng kontra-atake. Magandang ideya nga iyon. Agad mong pinagtibay ang plano. Pumunta sa lungsod ng ulap at usok para magbukas ng restaurant. Para malutas ang problema sa kabuhayan. Makahanap ulit ng lugar na matutuluyan. Kung swertehin lang, pwede pa siyang makapagpalago ng sarili niyang lakas. Sobrang perfect. Pero may problema rin. Alam mo nang mabuti kung gaano kalakas ang alak na iyon. Kapag sumabog na, sa lakas mo ngayon, kaya mo bang mapanatili kung ang mga malalaking angkan ay aabot sa iyo sa bayan? Ikaw ay magiging tulad ng karne sa hiwa. Ito ang sakit ng walang backup. Lahat ng ginagawa mo, nakatali ang kamay. Kahit na ikaw ay Swansea 6-pin ngayon. Pero sa harap ng mga dambuhalang ito, wala kang pinagkaiba sa isang langgam. Dapat maging mas malakas. Kayamanan, ganda, lahat ng ito ay gusto ko. May isang matinding tingin sa iyong mata. Agad na nagtakda ng layunin. Lungsod ng ulap, bahay ng mga pangarap. Ginoo, pakiusap, pasok po kayo. Pumasok sa lungsod ng ulap at ambon. Mamamangha ka sa masiglang tanawin sa harap mo. Sa loob at labas ng lungsod, saan-saan ay mga marangyang karwaheng nagmamayabang. Kitang-kita na may mga mahahalagang tao na dumating. Tumingala ka at tiningnan ang plaka ng Zui Menglu. Napaka-maaliwalas. Saan ka nakakita ng chain store? Ayos lang. Hindi ako naniniwala. Nakarating na ako ng ganito kalayo. Makikita pa rin nila ako. Pumasok ka sa restaurant ng may lakas ng loob. Nagsalita ka ng may kumpiyansa. Bata, ihanda mo para sa akin ang isang magandang silid. At isa pang silid, ihanda mo ang mga masarap na alak at pagkain. Habang hindi pa natatapos ang tunog, isang daliri mo'y tumama. Isang piraso ng espiritual na bato ang bumuo ng magandang arko. Tumpak na bumagsak sa mga bisig ng batang naglilingkod. Nang timbangin ng tindero ang bigat ng espiritual na bato. Kumikislap ang kanyang mga mata na parang bumbilya. Masigla na parang nakita niya ang kanyang tunay na ama. Sige po, Ginoo. Pakiakyat po kayo sa itaas. Sundan mo ang tindero papasok. Bilang isang karapat-dapat na takas. Ang pagiging pamilyar sa lugar ay likas sa iyo. Napansin mong puno ang lobby ng mga alagad. Iba't ibang accent mula sa iba't ibang lugar. Lahat ay mukhang mayaman o may mataas na katayuan. Pagkatapos umupo, habang pinagmamasdan mo ang mga nangyayari sa ibaba, parang nagtanong ka ng walang pakialam. May malaking kaganapan ba sa Cloud Mist City nitong mga nakaraang araw? Bakit ito naging ganito kasigla? Mukhang galing ka sa ibang lugar. Mabilis na nagbuhos ng tsaa ang katulong sa tindahan. Bumaba ang boses at sinabi, magkakaroon tayo ng patimpalak sa tula dito sa Findy City. Ito ay pinangunahan ng Lu Academy. Inimbitahan ang mga kilalang makata mula sa buong mundo. Narinig ko na ang gantimpala para sa pinakamagaling. Ay isang kayamanan na personal na ibinigay ng matandang pinuno ng Bailu Academy. Naisip ko na itong mga nag-aaral ng pagpapalakas ay tila walang ginagawa. Hindi naman nag-ensayo ng mabuti. Ano bang pinaggagawa nila sa pagtula? Ngunit nang isipin mo ito, agad mong maunawaan na hindi lamang sa mundo na ito ang pagpapalakas. Mayroon ding Confucianismo at Budismo. Ang tinuturo ng mga Confucian at Taoist na tagapagsanay ay ang pagkakaroon ng isang malakas at matuwid na espiritu. Malakas at matuwid na espiritu. Bahagyang kumunot ang iyong mga labi. Hindi ba't iyon ang lakas na nasa loob mo? Ang sirang sistemang ito ay talagang marunong magpatawa. Dapat ay sistema ito para sa paglinang ng demonyong Diyos.
Pero pilit kang pinapanggap bilang isang taong may dangal at moralidad, na laging nagsasalita tungkol sa pamilya, bansa, at mundo bilang isang Confucian at Taoist na tagapagsanay. Isang tapat na tao, nakatutok sa tao. Mukhang interesado ka sa sinabi ng tindero. Kaya't lalo siyang lumapit. Sabi niya ng may misteryo. Hindi mo alam. Malaki ang ginastos ng Bailu Academy sa pagkakataong ito. Halos lahat ng kilalang henyo sa Juzhou ay nandito. Sa mga araw na ito, ang mga banal na anak ng mga banal na lugar, at mga anak ng mga kilalang pamilya, ay pinuno ang aming mga pansamantalang tuluyan. Sandali siyang tumigil, at nagpakita ng labis na paghanga sa mukha. Narinig ko pa nga, na sa pagkakataong ito, dumating na rin ang dalisay na diwata ng Bulalakaw na palasyo. Sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa syudad ng Siyam na kaharian. Naku po, kung makita ko lang siya kahit isang saglit, sapat na kahit mamatay ako. Dalisay, napatingin ka, parang pamilyar ang pangalang iyon. Parang noon sa Taik Suzong, mga kapatid na lalaki na laging binabanggit. Ang anak ng tadhana, record ng pagsira, ang paboritong disipulo ng punong matanda ng Yuehua Palace, ang pinakamagandang babae sa Juzhou, at may nakakatakot na lakas sa ikalawang antas. Ayon sa sabi-sabi, lahat ng record ng pagsubok sa Juzhou, lahat ay naubos na niya mag-isa. Kahit ang iyong nakataas ang ilong na kapatid na si Yu Shuang, na umaasa sa yaman at resources ng pamilya Ye, ay nakasunod lang sa kanya at nag-ipon ng alikabo. Medyo nakakaaliw. Umiti ka. Yung pakiramdam ng isang transplanter ay muling bumalik. Isang masayang kwento tungkol sa pangunahing babae. Yung lalaking bida, maliban sa'yo. Sino pa ba? Agad mong nakuha ang punto. Kumatok ka sa mesa. Kaya, lahat ng mga taong ito ay para sa patimpalak ng tula. Aba, ang mga mata ng katulong sa tindahan ay kumikislap na parang nakakita ng ginto. Sabi nila na naglabas ng malaking pondo ang Self-Destruction Academy ngayon. Para sa gantimpala ng pinuno. Isang halamang engkanto. Halamang engkanto. Parang kidlat ang dalawang salitang ito. Biglang nagtulak sa'yo na tumayo mula sa upuan. Biglang lumiliit ang mga pupil mo. Basta't may kaugnayan sa isang salitang engkanto. Hindi ito pangkaraniwang bagay. Ganitong bagay, kailangan mong pumasok sa panganib para makuha ito. O hindi mo na ito makikita sa buong buhay mo. Na ang sariling akademya ng USA ay ginawang premyo. Napakalaki ng taya. Nagmamadali ang isip mo. Tula. Sa pakikipaglaban, baka kailangan mo pang mag-practice. Pero pagdating sa pag-ambag ng tula, nasa likod mo ang mga sinaunang makata tulad ni Nalibay, Du Fu at Sudongpo. Hindi ba't para kang may espesyal na tulong na ginawa para sa'yo? Nang maisip mo ito, hindi mo mapigilang umiti ng bahagya. Anong mahiwagang gamot? May balita na ba? Lubos na ang naging interes mo. Dahil nagkita tayo. Hindi ka pwedeng magpabaya. Sa bagay na gusto mo, hindi kailanman palalampasin. Kung hindi ka makinig sa paliwanag, kailangan na nating agawin. Nagmukhang nag-aalangan ang tindero. Naiintindihan mo, isang piraso ng espiritual na bato, itapon mo lang. Tumama sa kanyang dibdib. Sabihin mo, parang inaalagaan ng tindero ang espiritual na bato. Nakangiti siya ng labis. Sa loob-loob niya, sinasabi niyang bihasa siya. Nakita na ang tao na nilalait gamit ang pera. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kadalas na pag-insulto sa espiritual na bato. Napakatumpak nito. Narinig ko rin ito. Hindi ito tiyak. Lumapit siya. Bumaba ang boses. Parang ganito. Isang uri ng yin yang mandragora. Bigla kang huminga ng malamig na hangin. Ang puso mo ay mabilis na tumibok. Iyan nga iyon. Sa formula mo para sa katawan ng demonyong Diyos. Pinakamahalaga at pinakakakaibang kayamanan. Kapag nakuha mo lang ito, pagsamahin mo sa ibang mga gamot para gawing sabaw ng dugo. Ang iyong katawan ay maaaring maging perpekto, kahit na makatagpo ka ng mas mataas na antas. Sa pamamagitan lamang ng katawan ng Diablo na ito, sapat na upang manatiling hindi matatalo. Napakagandang bagay. Biglang naging mainit ang iyong mga mata. Lumabas ang ngiti ng tiyak na tagumpay sa iyong mukha. Ang gamot na ito, kahit kailanman, kailangang makuha ito. Hintayin matapos ang pagbuo ng katawan ng demonyong Diyos. Pumunta ulit sa yungib ng libong multo para kumuha ng mga materyales. Gawin ding mabuo ang watawat ng emperador. Malawak na plano at tagumpay. Malapit nang matupad. Kapag lumabas ang watawat ng emperador, sa ilalim ng siyam na langit, sino nang may lakas ng loob na hindi sumunod? Masaya ang pakiramdam ko. Muling nagpasabog ka ng isang piraso ng espiritu na bato. Binibigay ko ito sayo, Ginoo. Kahit na si Lita Eshan ay nagbigay sayo ng halos 200,000 espiritu na bato. Para lang sa inumin. Hindi man lang tumingin. Salamat, Ginoo. Tatay, tunay na ikaw ang aking swerte. Lalaking tindero, sobrang tuwa. Pakiramdam niya, swerte siya ngayon sa paglabas. Hindi, kundi swerte ng kiling. Nakatanggap ng pera. Sa tingin niya, hindi pa enough ang balita. Kaya nagdagdag pa siya. Ibibigay ko pa sayo ang isang lihim. Sa pagkakataong ito, sa peak ng Jade Flower, ang Thousand Machine Sect, pumadala rin ang Vacuum Sect ng kanilang pinakamahusay na talento. Dumating din ang prinsipe ng Southern King. Siya ay isang taong nasa alamat. Nang marinig ito, si Yu Shuang, nang walang kamalay-malay, hinawakan mo ang iyong dibdib.
Parang may natitirang malamig na pakiramdam mula sa sapantahan ni Wushuang. Sa iyong mga mata, isang sulyap ng galit ang lumipas. Ang iyong nakababatang kapatid ay talagang walang galang sa iyo, sa kanyang walang silbing kapatid. Sa Yimanor, naghahasik siya ng gulo sa iyo. Ibig sabihin niyan, hindi ka talaga tinitingnan bilang nakababatang kapatid niya. Kung ganito nga, hindi mo na kailangang magpakabait sa kanya. Sila rin dumating. Mas magiging interesting ito. Hindi ka naman isang santo. Matapos mong pagtulugin ng isang palo, gusto mo pang ipakita ang kabilang pisngi. Ang galit na ito, isusulat mo ito. Mukhang, kailangan ng magmadali. Nalaman mo mula kay Xiaoer na ang malaking pagpupulong ay sa simula ng susunod na buwan. May 20 araw pa. Masyadong masikip ang oras. Dapat umabot sa 4 na antas bago magsimula ang kumperensya. Kailangan mong itaas ang iyong kakayahan sa 4 na antas. Tanging sa pag-abot sa 4 na antas. Sa pamamagitan ng talento ng dugo at demonyo, doon mo lamang makakayang ibalik ng doble ang kanyang suntok at ipapahiya ang napakamataas na henyo. Sa ilalim ng iyong kamay na kanyang pinapabayaan na kapatid na walang silbi, ang kanyang panloob na espiritu. Siguradong maghihiwalay ito. Isang batang pinalaki sa marangyang buhay. Isang anak ng langit na pinalaki sa yaman. Na binugbog ng isang kuya na nag-ipon ng basura sa gitna ng niebe. Itong eksena, sa kapalang maisip, nakaka-excite na. Siguradong sobrang saya. Walang kwenta ang mga buhangin. Ang pagsira sa puso ang tunay na daan. Tumingin ka sa hangin. Tahimik kang ngumiti. Aking mahal na kapatid. Palagi kitang iniisip, kuya. Hintayin mo ako. Mamahalin kita ng buong puso, kuya. Paalisin ang katulong. Nagsimula kang mag-alis ng mga pagkain sa mesa. Kinuha mo ang tinatawag na elixir ng mga Diyos at tinikman ito. Anong klaseng bagay ito? Parang ihi ng kabayo. Tinusok mo ito ng may disgust. Nakatutok ang iyong tingin sa bote ng alak na kinuha mo mula sa storage ring. Ito ay ang 1000 araw na lasing na ginawa mo gamit ang niebe ni Lita Ishan. Nagsimula kang magplano. Kung lahat ng tinda sa mga restaurant sa Cloud Mist City ay ganito, yung iyong 1000 days drunk ay para ng isang matinding atake mula sa mas mataas na antas. Maglunsad ng gutom na marketing. Palabnawin ang alak ng 100 beses. Magkaroon ng ilang antas. Yung pinakamababa ay ibenta sa 10 espiritu na bato. Pinakamataas na limitadong edisyon. Diretsong presyo, 1,000 lingshay. Kapag kumalat ang pangalan, ang mga anak ng Maharlika para lang sa dangal ay mag-aagawan ng todo. Pagdating ng panahon, dadaloy ang lingshi ng walang tigil. Magandang ideya, walang backup, madaling ma-blackmail. Tumango ka lang. Sa ngayon, itigil mo muna ang ganitong pag-iisip. Ang mas importante ngayon ay mapataas ang lakas mo. Kakatapos mo lang maglagay ng isang baso ng Snow Red na Qianrisui. Handa ng tikman. Bigla, isang kamay ang mabilis na umabot mula sa kabila. At kinuha ang iyong baso ng alak. Nagtaka ka sandali. Pagkatapos ay nagpakita ka ng isang mapanlikhang ngiti. Ang bilis naman, may humahanap na ng gulo. Tama nga, sa ilalim ng liwanag ng pangunahing tauhan. Laging may mga walang muwang na tao na kusang lumalapit para pasikatin ka. Ngayon, maaari na rin tayong magpakitang gilas. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong ulo. Tumingin ka sa kabila, ngunit ang ngiti sa iyong labi ay nanigas. Nakita mo ang isang matandang lalaki na may aura ng Diyos. Nakaupo siya ng tuwid. Nakangiti siya habang hawak ang iyong baso ng alak. Mahal na kaibigan, magandang alak ito. Maaari bang tikman ito ng matanda? Nagtanong ang matanda ng simboliko. Hindi na naghintay ng sagot mo. Umangat ang ulo at tinungga ito. Ang tindi ng alak. Ang init ay tumama sa itaas ng ulo. Ang matanda ay biglang nayanig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sa isang iglap, isang nakakatakot na presensya ng espada ang bumalot. Sa buong tavern, lahat ay natakot at nagmukhang maputla sa ilalim ng presyon na ito. Walang makausap. Ikaw ay bahagyang nakakunot ang noo. Hindi ba siya yung misteryosong matanda na noong una sa Yonggi Cave? Na isang espada lang ang ginamit para mapaalis ang Tenchian Bull Python. Paano siya napunta dito? Sinasamahan kanya buong daan. Hindi mo maintindihan ang kanyang tunay na intensyon. Pero magalang ka pa rin yumuko at nagpaalam. Salamat, Senior. Maraming salamat sa tulong mo kanina, Senior. Kung hindi, matagal nang patay ang nakababatang henerasyon sa bibig ng ahas. Itong alak ay akin mismong nilikha. Kung nais ng nakatatandang henerasyon na uminom, isang bote lamang ito. Palitan ng kabutihan ng isang makapangyarihang tao mula sa siyam na hangganan. Sobrang kita, ang ganitong uri ng tao. Kung makaupo siya at uminom kasama mo, ito ay isang pagkilala sa iyo. Kung talagang gagamitin mo ang lakas para agawin, wala kang karapatang lumaban. Haha, diretso ka naman, bata. Tumawa ng malakas si Suchangkong. Walang pag-aalinlangan niyang inagaw ang tapayan ng alak sa harap mo. At muling pinuno ang kanyang baso. Tunay na kakaiba sa mundo. Matagal na akong nabubuhay. At ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng ganitong klaseng alak. Pinisil niya ang kanyang mga labi. At muling nagtanong, ano ang pangalan ng alak na ito? Bigla kang naisip na ang pangalang 1000 araw ng kalasingan ay hindi sapat na kahanga-hanga. Kaya naman, ikot ang iyong mga mata. Magsasalita ka ng walang pag-iisip.
Sa nakatatanda, ang pangalan ng alak na ito ay lasing sa mundo. Sinasabi mong may kaalaman. Dapat ito ay lasing na parang diyosa, na naguguluhan sa mga ulap. Ang alak na ito ay napakalakas. Kahit pa ang mga Diyos ay bumaba sa lupa. Sa 3 baso lang, matutumba na sa kalasingan. Oh, ang kapal ng mukha. Naging interesado si Su Changkong. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakatagal ng 3 baso. Matagal na akong nakatikim ng iba't ibang masasarap na alak sa buong mundo. Pero hindi ako naniniwala sa ganyang kababalaghan. Sabi niya, kinuha niya ang 3 baso. Ininom niya ito ng isang higop. Sa isang iglap, nagliliyab ang kanyang dugo at katawan. Ang kanyang mapanupil na lakas ay sumabog sa kanyang noo. Si Su Changkong ay may malabong tingin. Parang nakita niya ang magagandang tanawin, araw, buwan at mga bituin. Parang lumulutang siya sa hangin. Napakaganda. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Siya ay biglang bumagsak sa mesa. Malakas ang paghilik. Nakangiti ka ng bahagya. Nakakatuwa talaga. Kung ayaw mong uminom, pumunta ka na lang sa mesa ng mga bata. Pero gusto mo pa ring subukan. Nagpakita ka ng paghamak na tingin. Ilang baso lang naman yan. Nagpapanggap ka pang malakas. Pero gusto mo na ring magkaintindihan. Ang dahilan kung bakit hindi ka naduduling kahit uminom ng maraming beses ay dahil sa talento ng Blood Fiend Shura na direktang makuha ang essence ng dugo sa inumin. Lahat ng epekto ng alkohol ay naisasalin sa lakas. Pero itong matanda ay totoong ginagamit ang kanyang kakayahan para labanan. Ginoo, gusto niyo ba akong tulungan kayang dalhin ang Ginoo sa kwarto ng hotel? Ang batang waiter ay nagpasya. Agad na tumakbo para magpakitang gilas. Tinitingnan mo ang isang malakas na mandirigmang nasa ika-9 na antas na walang depensa at lasing sa harap mo. Isang baliw na ideya ang biglang sumulpot mula sa puso mo. Diretsong Itali. Gamit ang mga tinik para ikandado. Alagaan. Araw-araw maglagay ng isang mangkok ng alak na gawa sa dugo. Dugo ng isang mandirigmang nasa ika-9 na antas. Yung alak na iyon, pag ininom mo, parang maglilipad ka sa ere. Ang galit na dulot nito. Siguradong kaya kang labanan ang mga malalakas na nasa ika-6 o ika-7 antas. Ang ideyang ito ay nagpasigla sa iyo at nagpatingkad ng iyong nerbiyos. Ngunit nagpakalma ka. May utang na loob ka sa matandang ito. Hindi mo dapat gawin ito. Ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Hindi pwede. Ako si Ichen, kahit hindi ako mabuting tao. Hindi ako ganyan na magbabayad ng pabor ng kasamaan. Napakababaw niyan. Nanalong ang konsensya sa katangahan. Bukod pa rito, sino ba ang nakakaalam kung nagpapanggap lang ang matanda na lasing para subukin ka? Maging maingat ka. Walang masama dyan. Nagbigay ka na naman ng isang piraso ng espiritual na bato. Bigyan mo siya ng magandang silid. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang magpakita ng kahit kaunting kapabayaan. Bibigyan kita ng leksyon. Sige na. Tingnan mo lang, si Xiao Er ay masiglang tumawag ng tao para buhatin ang matanda. Samantala, sa sandaling siya ay binubuhat pataas. Biglang bumukas ang mga mata ni Su Changkong. Agad siyang nagising. Malinaw ang kanyang tingin. Walang kahit kaunting kalasingan. Naku, sobrang lakas ng alak na ito. Halos tuluyang nalasing ako. Naalala niya ang pag-aalinlangan mo kanina at ang huli mong desisyon. Hindi sinasadyang umiti siya ng bahagya. Maganda ang asal mo. Marunong kang magpasalamat. Matapang at matindi sa kalaban. Gaya ng dating kong anyo, si Su Changkong. Nangangatwiran siya sa sarili. Ito ang tunay na apo ng Su family. Mapagpakumbaba at magalang. Naintindihan ang hangganan. Hindi tulad ng sinasabi ng anak na babae na sumusuway sa lahat. Ganoon na lang ang ginawa mo sa apo ko. Babalikan kita sa usapang ito. Pagdating sa kwarto, si Su Changkong ay nagpatalsik sa katulong. Nakatayo mag-isa sa harap ng bintana. Isang anino ang biglang lumitaw. Nakangni sa lupa. Ano ang nakuha mo? Malupit ang tono ni Su Changkong. Ipinapaabot ko sa Ginoo. Nalaman na, ang maliit na Ginoo ay pumatay dahil sa matagal na pang-aapi ng ikalawang anak ng Wang. Dahil sa galit, siya ay pinagsikapan ng Wang at nahulog sa pugad ng mga demonyo. Naging malamig ang tingin ni Su Changkong. Puno ng galit. Ano bang ginagawa ni Lizan? Siya ang prinsipe ng Zennan. Ang sariling anak niya ay pinagtitripan ng isang walang kwentang Wang pamilya. Kailangan mong ayusin ito. Ayaw kong marinig na may Wang pamilya sa Qingyun City. Kanina umaga, si Izan mismo ang nagpatay sa buong Wang pamilya. Nagtaka si Su Changkong. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige na, may konti pa siyang konsensya. Pero, hindi niya pwedeng sabihin sa kanila ang tungkol sa aking apo. Hindi pwedeng ipaalam sa kanila. Matigas ang kanyang tinig. Hindi sila karapat-dapat na maging mga magulang. Ang aking apo, ako na ang bahala. Wala na siyang maraming panahon. Huling mga sandali, gusto lang nasamahan ang aking nawalang nakuha muli. At labis na kaakit-akit na apo. Doon sa dalaga, nag-aalangan ang itim na anino. Naghahanap siya ng kanyang anak sa buong mundo. Ngayon lang siya nag-aalala. Bakit hindi siya kumilos kanina? Umungol si Su Changkong. Medyo humupa ang tono. Hayaan mo siyang mag-alala ng ilang araw. Tao lang. Kailangan munang mawalan. Bago mo malaman ang halaga.